Magdahan-dahan naman kayo sa pagsalakay. Kapag ako talaga'y nakahanap ng tiyempo, tsaka na di ko na kayo bubahain pa. Muling sumugod ang halimaw. Dahil sa taranta ay napahawak si Alona sa mutya. Bigla itong nagliwanag ng napakatindi. Nasilaw ang aswang. Napahinto ito sa pagsugod. Ngumisi lamang ang bata dahil sa reaksyon ng aswang sa kanyang mutya. Teka, bakit mo tinatakpan ng mukha mo? Ipakita mo naman sa akin ang itsura mo. Sayang naman ang liwanag ng mutya kung tinatago mo sa akin ng pangmalakasin mong mukha. Ano ka ba naman, Alona? Kanina ka pa kanta ng kanta dyan. Dahil sa ginagawa mo, nabubulabog tuloy ang mga isda. Kanina pa tayong umaga rito. Magtatanghali na lang. Wala pa rin tayong huli. Bakit po, Nay? Maganda naman yung boses ko Malay mo, baka maengganyo ang mga ista na lumapit dito sa ating bangka. Baka sila na mismo ang tumalon papasok dito sa bangka natin dahil sa ganda ng boses ko. Ay naku, ewan ko sa iyong bata ka. Hindi mo ba napapansin ang paligid? Napapansin ang alin po, Nay? Anak, ang ganda-ganda ng pagkakabuka ng bukang liwayway kaninang umaga. Pero ngayon dumidilim na ang langit. Dahil siguro yan sa nakakarindi mong boses. Si Nanay naman palapiro ka talaga. Ang dami mong alam na tsorya. Pati pagkanda ko, dinadamay mo pa. Ikaw kaya yung mukhang habagat ang mukha dyan. Kanina ka pa nakasimangot, tapos bigla-biglang magagalit. Para ka laging may dalang masamang panahon dyan sa mukha mo. Parang habagat na humihila ng bagyo. Tuloy, ulan pa yata. At talaga namang naibabalik mo pa sa akin ng sisi ha? Dahil yan sa sintonado mong boses. Tingnan mo ang mga alon, palakas na sila ng palakas. Nagagalit siguro sa atin ang diwata ng dagat. Imbes kasi na mag-alay tayo sa kanila, kinakantahan mo pa na para bang may kumbulata dyan sa lalamunan mo. Biglang naudlot ang pagtatalo ng mag-ina dahil biglang umuga ang kinalululanan nilang bangka. Napaupo tuloy sila at nilibot ang paningin sa paligid. Sobrang dilim na ng kalangitan kahit ang haling tapat pa lamang. Ang mga alon sa dagat ay para bang galit na galit dahil umaalikbay ang bagsik nito. Nanay, mabuti pa yung umuwi na lamang tayo. Mukha may paparating na bagyo ngayon. Masyado pong delikado kung aabutan tayo rito ng masamang laki ng panahon. Mabuti pa nga, lalo pa tila galit na sa atin ng dagat. Mabilis na nagsagwan ang mag-ina pabalik sa dakong isla kung saan sila nakatira. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo ay may kakaibang nilalang silang napapansin na nagpapaikot-ikot sa kanilang bangka. Kumalma ka nga lang, Alona. Huwag kang mabahala, malaking troso lang siguro yan. Hindi po, may mahabang buhok po akong nakita. Mukha may tao na lumalangis sa paligid-ligid ng ating bangka, Nay. Nakatitigan ko pa nga siya Sigurado po akong isang tao yun, isang babae. Naku, tao baka mo? Di kaya nalulunod na yon? Ay siya, bago tayo umalis, hanapin natin siya. Kailangan natin siya ng pantulungan. Mabilis na inilibot muli ng mag-ina ang kanilang paningin sa paligid ng bangka. Dumungaw si Alona sa gilid ng bangka at sinilip sa bawat sulok kung may katawan ba ng tao ang napadpad roon. Tumahimik saglit ang mag-ina hanggang sa mapansin ni Alona ang kakaibang bula na halatang nagmumula sa ilalim ng tubig. Wari ba na may humihinga mula roon? Halos salubong na ang kanyang mga kilay, kasisipat sa kakaibang nilalang. Narito, Nay. Andito po siya. Ano? Tao ba talaga? Nakikita mo ba siya? Hindi ko po alam. Hindi ko siya nakikita. Pero may mga bula na halatang may laman sa ilalim nito. Lumapit si Aling Marina kay Alona. Sabay nilang pinagmasdan ang bula. Napatagal ang kanilang pagtitig doon. Subalit, wala pa rin namang lumilitaw na tao. Mukhang wala naman baka may isda lang sa ilalim. Sigurado po talaga ako, Nay. Tao po yung nakita ko kanina. Kung ganon, sisirin ko na kaya? Wag po, Nay. Baka mapahama ka pa. Maghintay lang tayo ng ilang saglit. Baka lumutang siya ulit. Lulutang talaga yun kapag pinatagal pa natin. Imbes na maililigtas natin. Baka matuluyan na kung sino man yung lokong yun. Tatalo na nga sana si Aling Marina. Pero mabilis siyang napigilan ni Alona. Napaupo tuloy ang alis sa matigas na kahoy na nakabalandra sa gitna ng bangka.
Napasama tuloy ang tingin nito sa kanyang anak. Pasensya na po, Nay. Napalakas po yata. Ewan ko ba sa yung bata ka? Ang sakit ng puwetan ko ah. Parang matatay ako dahil sa ginawa mong yon. Wala ka man lang pasabi? Kasi po, tinan mo, lumalakas po lalo ang bula. Sabay na tinitigan muli ng mag-ina ang bula. Habang lumilipas ang ilang segundo, ay lalo itong lumaki. Pataas ng pataas ang mga bula. Hanggang sa biglang nabiyak ang ibabaw ng tubig. Napaatras silang dalawa nang makita nila ang ulo na dahan-dahang lumilitaw mula sa gitna ng bula. Isang babae ang dumungaw mula sa dagat. Mahaba ang buhok nito na tila mga damong dagat na nakadikit sa kanyang katawan. Maputlang maputla ang kanyang balat at hindi man lamang ito kumukurap habang nakatitig sa mag-ina. Diyos ko! Sino ka? Kailangan mo ba ng tulong? Nilalamig ka na ba? Hindi sumagot ang babae. Nanatili lamang itong nakalutang sa tubig habang nakatitig sa kanila. Habang tumatagal, nahihiwaga ng mag-ina sa babaeng yun. Nanay, huwag po kayong lalapit sa kanya. Talagang hindi ako lalapit dyan. Iba ang kutob ko sa kanya. Kung makatitig siya para bang gusto niya akong katayin. Hindi ordinaryong tao ang kanyang itsura. Umalis na po tayo, Nay. Bago pa siya gumawa ng hakbang na ikakapahamak nating dalawa. Sandali lang. Nasaan ba ang mga sagwa natin? Eto po. Ngunit bago pa sila makakilos ay biglang umiti ang babae. Kasabay noon ay marahas na umuga ang kanilang bangka. Tila ba sumasang-ayon sa kagustuhan ng nilalang na yon ang galaw ng mga alon. Kumapit ka, Alona. May sa demonyo yata ang babaeng yan. Nagagawa niya pasunurin ang alon. Nakakapit po ako. Mukha naman po akong pinagliisat ako. Kaya tsak na, kaya ko po ito. Ikaw po ang umawa ka ng mahigpit, Nay. Baka mahulog ka. Mawawala na ako ng nanay na bungangera. Maya-maya lamang ay mas lalong lumakas ang alon. Nawala sa kanilang paningin ang misteryosong babae. Hanggang sa bigla na may malakas na bagay ang bumangga sa bangka nila. Napahiyaw ang mag-ina nang tuluyan silang mawala ng balanse. Pareho silang nahulog sa malamig na tubig. Mabuti na lamang dahil agad na lumangoy si Alona pabalik sa bangka. Maswerte siya dahil malapit lang ito sa kanya. Kaya mabilis siyang nakalapit sa gilid nito at sa kabutihang palad ay mabilis siyang nakasampa pabalik. Nanay? Nasin ka po, Nay? Nandito ako, Alona. Diyan ka lang sa bangka. Papunta na ako dyan. Bilisan mo. Nakikita ko siya sa likuran mo. Napalingon saglit si Aling Marina sa kanyang likuran. Bumilis ang kabog ng kanyang dibdib nang makita niya ang misteryosong babae na naroon nga at masama ang pagkakatitig sa kanya. Diyos ko, naroon nga siya. Nanay, huwag ka nang tumigil. Pumunta ka na rito. Bilisan mong lumangoy. Mabilis na lumangoy si Aling Marina, ngunit nang mahawakan na niya ang gilid ng bangka, ay bigla siyang natigilan. Alona, abutin mo ang kamay ko. May humihimas sa binti ko. Hilahin mo ako. Bilisan mo, baka kung ano pang gawin niya sa akin. Huwag kang pangunahan ng kabanay. Kumapit ka sa akin. Ibuhos mo ang lakas mo para makaahon ka rito. Ilang sandali lamang ay biglang nanlaki ang mga mata ni Aling Marina nang maramdaman ng isang malakas na puwersa na humihila sa kanyang paa paibaba sa kailaliman. Ano nangyayari, Nay? Huwag kang magpapikat. Itaas mo ang katawan mo. Hindi ako nagpapabigat. May humihila sa paa ko. Hindi ko siya makita sa paligid. Baka siya ang humihila sa Nay. Diyos ko, anong klaseng babae ba to? Para siyang siraulo? Isip bata ba siya? Akala niya yata nakikipaglaro tayo sa kanya. Huwag kang magpadaig sa pwersa niya. Tadyakan mo siya. Ikampay mo ang malalaki mong hita. Tadyakan mo siya sa mukha. Hanggat maaari. Ibuhos mo ang lahat ng natitira mong lakas, Nay. Sinunod naman ni Aling Marina ang sinabi ng anak hanggang sa naramdaman niya na natamaan niya sa mukha ang babae na nasa ilalim ng dagat. Naramdaman na lamang ni Marina ang pagkalas ng mahigpit na pagkakakapit nito. Subalit hindi pa man siya ganap na nakakaakyat sa bangka. Bigla na lamang niyang naramdaman ang mahigpit na kapit na humihilang muli sa kanya. Heto na naman siya. Nararamdaman ko ang mahaba niya mga daliri. Sakop na sakop niya ang binti ko, anak. Hindi ako makawala sa kanya. Hawakan niyo po ako. Huwag po kayong bibitiw, Nay. Anak, nakakapit naman ako. Ang kaso nangangalay na ako. Hindi ko na yata kakayanin pa. Pero huwag mo akong pakakawalan na. Para mo na awa, anak. Hindi po, Nay.
Hindi po. Patuloy naman ang paghihila ng kung ano man mula sa ilalim ng dagat. Pakiramdam ni Marina ay para siyang inihila ng napakalaking isda patungo sa kailaliman. Nanginginig na siya sa sobrang takot. Halos hindi na niya maitaas ang ulo dahil sa lakas ng hatak sa kanyang paa. Pinilit ni Alona na hilahin ang kanyang ina, ngunit tila mas malakas ang nalilang na nasa ilalim ng tubig. Anak, natatakot na ako. Ang sakit na ng binti ko. Pakasakmalin niya ako. Paano kung mawalan ako ng binti? Diyos ko, wag naman sana. Kumapit ka lang, Nay. Huwag ka mong panghinaan ng loob. Labanan mo lang siya. May sakabayo ka naman. Tadyakan mo ng tadyakan ulit. Ganito na lang, kunin mo ang sagwan. Sundutin mo ang kanang bahagi sa gilid ko. Pero, paano ka, Nay? Baka hilahan ka ng babaeng yun patungo sa pinakailalim ng dagat? Kung bibitawan po kita. Hindi yan. Nakakapit ako sa bangka. Sige na anak. Mabilis na sinunod ni Alona ang utos ni Marina. Kinuha niya ang sagwan at ilang beses na inihampas sa kanang gilid ni Aling Marina. May narinig silang kakaibang impit na sigaw mula sa ilalim ng dagat. At doon ay naramdaman ni Marina ang mga kamay na maluwag na nakakapit sa kanya. Kasabay noon ay biglang nabawasan ng puwersang umihila sa kanya. Muli niyang sinipa ang kung anumang nakakapit sa kanyang paa. Sa pagkakataong yon ay tuluyan siya na nabitiwan ng nilalang. Ngayon na po, Nay. Sa natitirang lakas, hinila ni Alona ang kanyang ina paitaas. Unti-unting nakaahon si Marina at bumagsak sa loob ng bangka habang habol ang kanyang hininga. Pareho silang basang-basa at nanginginig. Sa hindi kalayuan, natanaw nila ang babae at pagkatapos ay sumisid yon sa ilalim ng dagat. Doon nakita ng mag-ina ang kakaibang buntot ng babae. Kaya pala nagagawa niya magtagal sa ilalim ng dagat? Umalis na tayo rito. Baka matuluyan tayo kung mananatili pa tayo ng mas matagal. Tagumpay na nakapaglayag pa uwi ang mag-ina. Ganoon na lamang katindi ang pasasalamat ni Aling Marina sa may kapal dahil hindi sila hinayaan na magtapos sa laot ang kanilang buhay. Bilisan mo na anak, hiwanan na natin ang bangka dyan. Nanay, itatali ko lang po saglit. Sayang naman, baka tangayin ito ng alon palayo. Walang sayang dyan. Wala namang silbi yan. Ito na ang huling araw na babalik tayo sa laot. Bakit naman po? Kung hindi tayo babalik, paano na lang ang pangkabuhayan natin? Tanging pangangisda na lamang po ang pamanang iniwan sa atin na itay. Kailangan na alagain natin itong bangka. Anak, sa dami ng mga nangyari kanina, wala na akong balak na bumalik pang muli sa laot. At ikaw, wag na wag ka nang babalik dun ah. Naiintindihan mo ba? Apo, Nay. Ayun naman pala. Halika na, umuwi na tayo. Noong araw din na yon ay nagtiis muna sa pagdidildil ng asin ang mag-ina. Tubig na may asin lamang at konting kanin ang pinagsasaluhan nila. Wala silang nahuling isda at halos maubos pa ang natira nilang lakas dahil sa nangyari sa laot. Kinahapunan, nabulabog ang buong isla nang may isang malaking barko ang dumaon sa kanilang pampang. Napatingala ang mga residente nang makita ang dambuhalang sasakyang dagat. Hindi yun karaniwang bangka o maliit na barkong pangkalakal. Napakalaki nito at tila yari sa mamahaling kahoy. May mga watawat pa itong nakasabit sa matataas na palo. At may simbolo ng bungo at bilog na buwan. Parami ng parami ang mga taong nagtatakbuhan papunta sa pangpang sa pag-aakalang may hatid na biyaya ang nasabing barko. Nanay, tinan niyo po, ang laki ng barko. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan kalaking sasakyang dagat dito sa isla. Ang swerte naman ng may-ari niyan. Mayaman siguro sila at maraming pagkain. Mukhang gano'n na nga anak. Pero nakakapagtaka. Biglaan ang pagdaong nila dito sa isla natin. Maya-maya lamang ay bumukas ang bahagi ng barko at may isang babae na bumaba mula rito. Agad siyang napansin ng lahat. Nakadamit siya ng kulay itim. Pulang-pula ang kanyang labi at napakatangos ng kanyang ilong. Tuwid na tuwid ang kanyang mahabang buhok at halos walang bahid ng emosyon ng kanyang mukha. Sa likuran niya, nakasunod ang 4 na matitipunong lalaki na nakasuot din ng itim na damit. Parang mga alalay ang mga ito na handang sumunod sa bawat utos ng babae. Nagkatinginan sila Aling Marina at Alona. Wari bang nangungusap ang kanilang mga mata na tanging silang dalawa lamang ay nagkakaintindihan. Nay, mukhang mayaman nga sila.
Kita naman. Pati sintas ng sapatos siguro ng mga yan. Mas mahal pa sa bahay natin. Baka marami silang pagkain. Baka pwede tayong humingi ng konti. Wag na, nakakahiya. Hindi natin sila kakilala. Kahit tinapay lang po sana, Nay. Alona, magtigil ka nga. Napakamot na lamang si Alona sa kanyang ulo. Samantala, mabilis namang lumapit ang kapitana ng isla nang salubungin ng mga panauhin. Maligayang pagdating po sa aming munting isla. Narito po kayo ngayon sa Isla Bulawaan. Isang karangalan po na mapadpad kayo rito. Ngumiti na ang bahagya ang babae habang seryoso ang pagtitig na ginagawa nito sa kapitana. At sino ka naman? Ako po ang kapitana rito. Kung nais ho ninyo, maaari namin ipagamit ang isla sa aming mga kubo. Upang maging pansamantalang tuluyan ninyo. Hindi na kailangan. May sarili kaming barko. Mas komportable kaming manatili ron kaysa sa kubong inaalok mo. Napahiya naman ang kapitana, ngunit pinilit na lamang niyang ngumiti. Ganun ho ba? Palihim na napangisi si Alona at saka bumulong sa kanyang ina. Nanay, parang nasampal si Kapitana. Manahimik ka nga, baka marinig niya tayo. Nagpapakitang gilas po kasi siya. Halata naman gusto niyang mabigyan ng kayamanan ng mga tayo. Di pa rin talaga siya kontento sa mga pondo na kinukurakot niya. Manahimik ka na nga muna, Alona. Iwasan mo magsalita ng ganyan. Baka marinig tayo ni Kapitana. Baka kung ano ang gawin niya sa atin. Ilang sandali pa ay humarap ang babae sa mga residente. Ang mga lalaking alalay nito ay hinawi ang Kapitana na pilit pumupwesto sa unahan. Tahimik na nakinig ang mga tao noong marinig nila na magsalita ang babae. Ang pangalan ko ay Veronica. Naparito kami upang maghanap ng mahalagang kayamanan. Nagbulungan kaagad ang mga residente matapos nilang marinig ang tunay na pakay ng grupo. Kung sino man sa inyo may mahalagang perlas, kabibe, alahas o anumang pambihirang bagay, maaari kayong lumapit sa amin. Isa sa mga lalaking alalay ni Veronica ang nagbukas ng isang malaking baul. Agad na kumislap ang mga mata ng mga tao nang makita ang laman nito. Puno yun ng salaping pilak at ginto. Handa kaming magbigay ng malaking halaga kapalit ng anumang kayamanang mayaalok nyo. Parang nabuhayan ng buong isla. Isa-isang lumapit ang ilang residente. May nagdala ng malalaking perlas. May nagpakita ng kakaibang kabibi na matagal nang itinatago ng kanilang pamilya. Ang iba naman ay nagbenta ng mga lumang alahas na namana pa mula sa kanilang mga ninuno. Tuwing may nagugustuhan si Veronica ay agad niyang pinababayaran yan sa kanyang mga alalay. Mas lalong dumami ang mga taong pumila. Ang dami nilang pera. Nagagawa nilang bayaran ng salapi ang mga mamahaling bagay ng mga tao. Oo nga mabuti pa sila. Maraming nakatagong mamahaling gamit. Tayo, wala ni isa. Kung may ganyan din tayo, di na tayo mamumroblema sa pagkain. Wala naman tayong maibebenta, anak. Meron naman po tayong lumang timba. Sa tingin mo ba, pupunta rito ang mayamang babae na yun para bumili ng kalawangin nating timba? Baka ipukpok na lang sa'yo yun. Napakamot muli sa kanyang ulo si Alona. Habang abala ang lahat sa pakikipagkalakalan, ay nanatili lamang sa gilid ang mag-ina. Wala silang mamahaling perlas, wala silang pambihirang kabibe, at lalo na wala silang anumang kayamanan na maaaring ipagpalit sa salapi. Kaya hanggang tingin na lamang sila habang nakikita ang saya ng ibang residente na may hawak ng mga supot ng pera. Nang tuluyan ng matapos ang kalakalan, ay isa-isa na nagsiuwian ng mga residente dala ang kanilang mga kinita. Masaya ang karamihan dahil nagkaroon sila ng salapi na maaari nilang gamitin sa mga susunod na araw. Gustong makibalato na kapitana, subalit hindi siya pinapansin ng mga residente. Sa kabilang banda, may isang tao na tila hindi nasiyahan. Napansin ni Alona na habang papalapit sa pagtatapos ng bentahan, ay lalong naging seryoso ang mukha ni Veronica. Paulit-ulit nitong sinusuri ang mga bagay na dinadala ng mga tao, ngunit sa bawat pagkakataon ay tila may hinahanap siya na hindi niya makita. Nanay, parang hindi masaya ang babae. Napansin ko nga rin. Baka hindi niya nahanap ang gusto niyang bilhin. Ang dami-dami nang napili niya. Kung mayaman ang tao, mas malaki din ang hinahanap niyan. Kaya kahit ilang hiyas pang makita niya, hanggat hindi niya nakikita ang gusto niyang makita, hindi talaga matutuwa yan. Makalipas ang ilang sandali,
Marahas na isinara ni Veronica ang baul ng salapi. Tama na. Wala na kaming ibang kailangan. Magsiuwi na kayong lahat. Huwag kayong babalik dito hanggat wala kayong dala na kakaibang kayamanan. Tahimik na nagkatinginan ng kanyang mga alalay. Walang paalam na tumalikod si Veronica at naglakad pabalik sa kanyang barko. Sumunod naman kaagad ang 4 na lalaki. Padabog na umakit ang babae sa sasakyang dagat hanggang sa tuluyan siyang mawala sa paningin ng mga tao. Ngunit hindi na yun gaanong pinansin ng mga residente. Abala sila sa pagbibilang ng kanilang mga salapi at sa pagpaplano kung paano yan gagastusin. Maging sina Aling Marina at Alona ay nagpa siyang umuwi na rin. Pagdating sa kanilang bahay ay agad na nagpahinga si Marina dahil sa pagod. Ngunit si Alona ay hindi mapakali. Kahit ano ang gawin niya, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang napakalaking barko, ang kayamanan ni Veronica at ang kahirapan na kanilang dinaranas. Kaya na magsimulang lumamlam ang sikat ng araw, ay muli siyang lumabas ng bahay. Oh, saan ka pupunta? Magpapahangin lang po ako sa tabing dagat. Huwag ka magtatagal. Apo, Mabilis na tumakbo si Alona papunta sa Pampang. Pagdating doon ay umakyat siya sa isang malaking bato na nakaharap sa dagat. Tahimik siyang naupo roon habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Sa kabila ng nangyari sa kanya kanina, hindi pa rin niya maiwasang humanga sa ganda ng dagat. Ang makukulay na sinag ng papalubog na araw ay sumasalamin sa mga alon. Ang malamig na hangin ay banayad na humahaplo sa kanyang mukha. ang ganda ba talaga? Sa lahat ng kayamanan, ang ginintuang tanawin gaya nito ang walang kapantay. Kung pwede lang makuha at ibenta ang sunset, ginawa ko na. Napabuntong hininga ang bata. Saka siya malalim na napaisip. Kung may paraan lang sana para kumita ako ng maraming pera, hindi na sana kami naghihirap ng nanay ko. Tahimik siyang nag-isip. Hindi niya alam kung paano nila mababago ang kanilang buhay. Ngayong ayaw nang maglayag ng kanyang ina pabalik sa laot. Ilang sandali pa ay may narinig siyang mahinang daing. Parang may umiiyak. Agad siyang napatiw at hinanap kung saan nagmumula ang tinig na kanyang nauulinigan. May tao pa dyan? Nasaan ka? Magpakita ka sa akin. Hinanap niya ang pinanggagalingan ng boses pero wala siyang makita. Maya-maya, nawawala ang daing pero maya-maya rin ay bumabalik ito. Mahina lamang yun at tila paos at tila nanggagaling sa pagitan ng malalaking bato na nasa gawing kanan niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa direksyon na yon. Wala namang tao? May nagmumulto yatang alimanga rito. Akala niya yata magagawa niya akong takutin. Kung naririnig mo ako, magsalita ka. Nang sandaling yon, ay muli niyang narinig ang mahinang pagdaing. Lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Maingat siyang sumilip sa pagitan ng mga bato at doon ay halos mapasigaw siya sa kanyang nakita. Sirena? Napaatras kaagad si Alona. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang sirena ay nakita niyang nakahandusay sa mababaw na bahagi ng tubig. Magulo ang mahaba nitong buhok at may mga sugat sa kanyang mga braso at balikat. May dugo ring umaagos sa ilang bahagi ng kanyang katawan. Halatang nangihina ito. Agad siyang tumalikod. Balak niyang tumakbo at humingi ng saklolo. Ngunit bago pa siya makalayo, ay narinig niya ang mahinang tinig ng nilalang. Wag kang matatakot sa akin. Nakikiusap ako. Huwag mo akong isusuplong sa mga tao. Papatay nila ako. Natigilan si Alona. Dahan-dahan siyang napalingon pabalik sa bata. Noong sandaling yon, dahan-dahan siyang humakbang pabalik sa direksyon ng sirena. Pakiusap. Huwag ka magsumbong. Tulungan mo ako. Nagsasalita ka? Tumango ang sirena na naging sanhi upang lalong manlaki ang mga mata ng batang si Alona. Hindi kita sasaktan. Pero, sirena ka? Munti ka na kaming mapahamak ni Nani dahil sa isang sirena. Baka kapag nilapitan kita, baka hilahin mo ako papunta sa malalim na bahagi ng dagat. Hindi lahat ng sirena ay masama. At isa pa, ako ang sirenang humilas sa paan ng nanay mo kanina. Napaatras si Alona nang marinig ang sinabi ng sirena. Kung ganun, masama ka pala. Munti ka na kaming mamatay ni Nani kanina dahil sa ginawa mo. Hindi ko naman intensyon na saktan kayo. Gusto ko lamang humingi ng tulong.
Napansin ko kasi na gusto niyong umalis kaya pinigilan ko kayo. Tulong? Bakit ka naman hihingi ng tulong sa amin? May anak akong Serena. Nilambat siya ng grupong nakasakay sa barkong yun. Itinuro ng Serena ang malaking barko na pagmamayari ng babae na nagpakilalang si Veronica. Dinukot nila ang anak ko. Hinahanap kasi nila ang matya ng dagat. Alam kong masasamang tao sila, kaya napadpad ako rito dahil sinundan ko ang barko na yon. Sinusubukan kong iligtas ang anak ko laban sa kanila. Pero hindi ako nagtagumpay. Nanghina na lamang ako. Ibig sabihin, nasa loob ng barkong yun ang anak mo at ang matya ng dagat. Kayamanan ba yun? Sa ngayon, bago ko sagutin ang tanong mo, kailangan na maibalik sa dati ang lakas ko. Kailangan ko maging malakas para sa anak ko. Tahimik na pinagmasdan ni Alona ang nilalang. Wala siyang nakikitang galit sa mga mata nito. Sa halip ay puro pagod at sakit. Napatingin muli si Alona sa mga sugat nito. Halatang nahihirapan na itong gumalaw. Pakiusap. Tulungan mo ako. Pangako. Tatanungin kong malaking utang na loob ang gagawin mo na pagtulong sa akin. Unti-unting napawi ang takot ni Alona. Sa halip ay awa ang pumalit sa kanyang nararamdaman. Dahan-dahan siyang lumapit sa Serena habang nananatiling handang tumakbo kung sakali na may masamang mangyari. Naroon pa rin ang pag-aalinlangan sa puso ni Alona, ngunit mas nanayg ang awa na kanyang nararamdaman para sa sugatang Serena. Huwag ka nga alis dito. Maghintay ka lang. Saan ka pupunta? Kukuha ako ng makakatulong sa mga sugat mo. Babalik ka pa ba? Oo naman. Kung gusto kitang ipahuli, kanina pa sana ako nagsisigaw sa buong isla. Bahagyang napangiti ang Serena. Noong sandaling yon, nakaramdam siya ng kapanatagan sa bata. Nakakita siya ng bagong pag-asa na makakatulong sa kanya. Salamat, hulog ka ng langit munting bata. Huwag ka muna magpasalamat. Baka mamaya, pagbalik ka rito, wala ka na. Hindi na nga ako makalangoy sa lagay kong to. Tumango si Alona at agad na tumakbo pa pauwi. Mabilis ang kanyang mga hakbang habang tinatahak ang daan pabalik sa kanilang kubo. Pagdating niya roon, agad siyang sumugod sa loob ng bahay. Nagulat pa si Marina sa biglaang pagsulpot ng kanyang anak. Aba, bakit naman parang hinahabol ka ng buwaya? Hindi sumagot si Alona. Agad niyang binuksan ng lumang cabinet na pinaglalagyan nila ng mga halamang gamot. Uy, anong ginagawa mo? Patuloy lamang si Alona sa paghahalongkat. Kumuha siya ng mga tuyong dahon, ilang halamang gamot, tela, at maliit na sisidlan na may lamang pamahid. Anak, kinakausap kita. Sandali lang po, Nay. Bakit mo kinukuha ang mga yan? Kailangan ko lang po. Kailangan saan? Basta po. Ang batang ito. Mabilis na isinilid ni Alona ang mga gamit sa isang lumang bayong. Alona, saan ka na naman pupunta? Gabi na. Babalik din po ako, Nay. At muli siyang kumaripas ng takbo palabas ng bahay. Napanganga na lamang si Marina. Ano bang nakain ng batang yun? Wala po akong nakain, Nay. Asin at kanin lang po. Uuwi rin po ako maya-maya. Kapag hindi ka umuwi ng maaga, susundan kita. Kapag nalaman ko na may kalokohan kang ginagawa, makakatikim ka sa akin ng pamalo. Basta, uuwi po ako agad. Napakamot na lamang ng ulo si Aling Marina. Samantala, walang tigil sa pagtakbo si Alona hanggang makarating muli sa pampang. Humihingal siyang lumapit sa pagitan ng malalaking bato. Andito na ako. Nakita niyang naroon pa rin ang Serena. Baka sa ekspresyon ng Serena ang tuwa nang makita muli ang bata. Bumalik ka nga, hindi mo ko binigo. Syempre, di naman ako sinungaling. Agad lumuhod ang bata sa tabi ng Serena at sinuri ang mga sugat nito. Tingnan natin ang mga sugat mo. Marunong ka bang manggamot? Konti lang, pero magtiwala ka lang sa akin. Kayang-kaya ko to. Konti lang? Hindi ka nga marunong. Kapag kumaling ka, ibig sabihin, marunong ako. Kapag hindi, ibig sabihin, hindi. Ganoon lang naman yun kasimple. Napailing ang Serena. Maingat naman na nilinis ni Alona ang mga sugat nito. Napangiwi ang Serena dahil sa tuwing humahampas ang dagat, ay mas lalong humahapdi ang kanyang mga sugat. Aray, dahan-dahan lang. Mas lalo mo yatang pinapalala ang mga sugat ko eh. Huwag ka magreklamo. Hindi gagaling ang mga sugat mo.
Kung iiyak ka ng iiyak, Hindi naman ako umiiyak. ano itong tumutulo sa mata mo? Tubig dagat lang yan. Napangiti si Alona. Isa-isa niyang inilapat ang mga halamang gamot at saka binalutan ng malinis na tela ang mga sugat nito. Makalipas ang ilang minuto ay tila bumuti ang kalagayan ng Serena. Unti-unting tumigil ang pagdurugo nito. Magaan ang pakiramdam ko. Sabi ko na naman sa'yo, marunong talaga ako. Sino nagturo sa'yo ng ganyan? Si Inay, ginaya ko lang naman kung anong ginagawa niya sa akin kapag nasusugatan ako noon. Magaling palang nanay mo. Apo, magaling siya magkamot, magaling din siyang magalit. Bahagyang natawa ang Serena at pagkatapos ay sensera itong nagpasalamat sa bata. Walaan naman yun, maliit na bagay. Hindi lang maliit na bagay yun, no? Kung hindi dahil sa'yo, baka kung ano nang nangyari sa akin ngayon. Ilang sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan nila habang pinagmamasdan nila ng sabay ang mga alon. Pagkaraan ng ilang sandali ay may kinuha ang Serena mula sa ilalim ng kanyang buhok. Isang maliit na perlas na kulay bughaw. Ang dahan-dahan niyang inilabas. Ngunit hindi yon ordinaryong perlas. May liwanag itong nagmumula sa kailaliman nito. Para bang may nakabilanggong sinag ng buwan sa loob noon. Nanlaki naman ang mga mata ni Alona. Ang ganda, ngayon lang ako nakakita ng ganyang uri ng bato. Itong sinasabi ko na mutya ng dagat. Mutya ng dagat? Oo, hindi lang ito basta ordinaryong perlas. Maingat na inilagay ng Serena ang mahiwagang perlas sa palad ni Alona. Agad na naramdaman ng bata ang malamig, ngunit nakakapawing enerhiya na nagmumula doon. Bakit mo naman binibigay sa akin? Dahil pinagkakatiwalaan kita. Pero napakahalaga yata nito para sa mga sirenang tulad mo. Higit pa sa iniisip mo, pero ito lamang ang alam ko na maaari kong ihandog sa'yo. Bilang kabayaran ng kabutihan mo sa akin, ang mutya ng dagat, ito ay isang sinaunang kayamanan ng aming lahi. Nagbibigay ng proteksyon sa nagmamay-ari niyan laban sa panganib sa dagat. Kaya ba ito hinahanap ni Veronica? Oo, mukhang gano'n na nga. Dahil ba mahal to? Hindi lamang dahil mahal. Maraming lihim ang nakatago dyan. May kakaibang kapangyarihan ng mutya na yan. At kapag napunta yan sa maling kamay, maraming kapahamakan ng maaari na mangyari. Kaya pala desperado silang hanapin to? Ano-ano po bang kapangyarihan na taglay nito? Marami. At malalaman mo rin yan habang ikaw ang tagapangalaga niyan. Ang anak ko ang tagapag-ingat ng mutya na yan. Nang dukutin nila siya. Hindi nila alam na naitago niya ito sa akin. Ngayon, nasa iyo na to. Alagaan mo ang mutsyang yan. Hindi ba delikado to? Baka mapahamak ako nito. Mas ligtas ang mutsyang yan sa'yo kaysa sa akin. Tsaka akong babalikan nila ako. Hindi sila titigil. Hanggat hindi nila nahahanap ang mutya. Tahimik na pinagmasdan ni Alona ang makinang na mutya. Ano? Maipapangako mo ba sa akin na hindi mo yan ibebenta? Nangangako po ako. Hindi ko po ito ibebenta. Lalo na po kay Veronica. Kahit bigyan ka niya ng napakaraming ginto? Apo, hindi ko po ito ipagpapalit sa ginto. Kahit ang kapalit nito ay yumaman ka? Apo, pangako po yan. Sigurado ka? Naman, hindi ko ipagpapalit ang isang kaibigan. Kaibigan? Oo, magkaibigan na tayo, hindi pa? Sa unang pagkakataon ay tunay na napangiti ang Serena. Maraming salamat, Alona. Tunay nga mapagkakatiwalaan ka. Hindi ako nagkamali ng nilapitan. Unti-unting gumalaw ang Serena papalayo sa mababaw na bahagi ng tubig. Mas maayos na ang kanyang paglangoy ngayon. Huwag ka mag-alala dahil babalik ako. Kailan? Kapag ganap nang bumalik ang lakas ko, hingi ako ng tulong sa'yo para iligtas ang anak ko. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita. Sisikapin ko iligtas ang anak mo habang nagpapagaling ka. Muli sila nagkatinginan. Pagkatapos ay dahan-dahang sumisid ang Serena sa ilalim ng dagat. Unti-unti itong naglaho sa pagitan ng mga alon hanggang sa nawala na ang bakas nito. Nanatiling nakatayo si Alona sa ibabaw ng bato. Mahigpit niyang hawak ang mutya ng dagat habang pinagmamasdan ng papalayong anyo ng kanyang bagong kaibigan. Sa kanyang palad ay patuloy naman na kumikislap ang mahiwagang mutya. Hindi niya namalayan ang paglipas ng oras. Nakatitig lamang siya sa malawak na dagat habang iniisip ang lahat ng kanyang nalaman. Hanggang sa may pamilyar na boses ang kanyang narinig mula sa kanyang likuran.
Aba, narito ka lang pala. Nanay naman, wala ka man lang pasabi. Nagulat tuloy ako. Kanina pa kita hinahanap. Akala ko kung saan ka na napadpad. Pinapanood ko lang po ang dagat. Nanunood ng dagat? Gabi na anak. Baka mamaya may sumulpot na namang sirena dyan at kalad ka rin ka papunta sa gitna ng laot. Hindi naman po siguro, Nay. Ngumingiti ka pa ha? Kung ako sa'yo, matatakot ako sa mga sirena. Nakalimutan mo na yata na muntikan na tayong hindi makauwi dahil sa mga sirena. Hindi naman po siguro lahat ng sirena ay masama, Nay. At paano mo nalaman? Paano mo nasasabi ang mga yan? Pakiramdam ko lang po. Tama na nga kakaisip mo. Umuwi na tayo. Apo, Nay. Bago tuluyang bumaba sa bato, ay sinulyapan muna ni Alona ang dagat. Wala na ang sirena. Tanging mga alon na lamang ang kanyang nakikita. Tahimik siyang sumunod sa kanyang ina pauwi. Habang naglalakad, ay palihim niyang inilabas ang mutya ng dagat. Muli itong kumislap sa kanyang palad. Mabilis na itong itinago sa loob ng kanyang damit. Pagdating sa bahay, ay naghanap siya ng ligtas na mapaglalagyan nito. Maya-maya, nakakita siya ng isang lumang sisidlang kawayan na matagal nang hindi ginagamit. Maingat nang inilagay doon ng mutya at saka itinago sa ilalim ng kanilang higaan. Nang masiguro niya na wala makakakita rito, ay saka lamang siya huminga ng maluwag. Ligtas ka na rito? Pagkatapos noon, ay humiga na siya sa tabi ng kanyang ina. Hindi nagdagal ay nakatulog silang dalawa. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi ay biglang nagmulat ng mga mata si Alona. May kakaiba siyang naririnig, parang may mahinang kaluskos na nanggagaling sa labas ng kanilang bahay. Napabangon na lamang siyang bigla dahil sa kaganapan na yon. Tahimik siyang nakinig at maya-maya ay may naririnig siya na tila mahinang lagaslas ng tubig. Kasunod noon ay parang may mabibigat na bagay na hinihila sa buhanginan. Ano kaya yun? Mukhang may kakaibang nangyayari sa labas. Dahan-dahan siyang sumilip sa maliit nilang bintana, ngunit madilim ang paligid. Wala siyang makita. Tanging ang tunog lamang ng alon ng sumasalubong sa kanyang pandinig na nagiging dahilan upang mas lalo siyang malito sa mga ingay na kanyang naririnig. Baka pinaglalaroan lang ako ng guni-guni ko. Muli siyang humiga. Ilang sandali pa ay bumalik ang kakaibang tunog. Subalit dahil sa antok ay hindi na niya ito gaanong pinansin hanggang sa muli na siyang nakatulog. Kinabukasan, nagising ang buong isla sa isang nakakabahalang balita. May nawawalang residente. Dahil doon ay nagkagulo tuloy ang mga tao sa gitna ng baryo. Isa-isang nagsilabasan ng mga taga-isla mula sa kanilang mga bahay. Maging sina Marina at Alona ay nakisama sa kumpol ng mga tao na nag-uusap. Ano bang nangyari? Nawawala si Mang Tebo. Nawawala ho? Oo, Marina Kagabi pa pala hindi nakakauwi. Hinanap na din siya sa buong isla. Pero ni anino niya walang nakita. Baka naman ho pumalaot lang. Hindi siya nagdala ng bangka niya Naroon pa rin sa baybay ang ginagamit niyang bangka sa tuwing siya ay pumapalaot. Nagkatinginan ng mga tao, lalong lumalim ang kanilang pag-aalala. Buong maghapon nilang hinanap si Mang Tebo. Sinuyod nila ang kagubatan sa isla. Hinanap nila sa mga kuweba, pati sa tabing dagat ay naghanap sila. Ngunit wala silang natagpuan, ni bakas ng paa o anumang palatandaan ay wala silang makita. Lumipas ang magdamag, subalit hindi pa rin natatagpuan si Mang Tebo at lalo lamang lumalala ang sitwasyon ng mga sumunod na araw. Dalawa na namang residente ang biglang nawala, parang bula na lamang na sila ay naglaho. Nanay, 3 na po silang nawawala. Oo nga anak, hindi na talaga ligtas dito sa baryo natin. Sa tingin niyo po ba, may masamang nangyari sa mga residenteng nawawala? Hindi naman kaagad nakasagot si Marina. Napalunok siya ng kanyang sariling laway. Diyos ko, wag naman sana. Naway makabalik ng ligtas sa mga nawawalang tao. Kawawa naman ang pamilya nila. Ngunit sa paraan ng kanyang pagsasalita, ay halatang hindi siya naniniwala sa sarili niyang sinabi. Unti-unting nabalot ng takot ang buong isla at habang lumilipas sa mga araw, isang tanong ang bumabagabag sa isip ng lahat. Saan napupunta ang mga taong nawawala? At ang katanungang yon ay ang isa sa mga tanong na bumabagabag din sa isipan ng batang si Alona.
Isang gabi, nang makatulog na si Marina, palihim na bumangon si Alona. Kinuha niya ang mutya ng dagat mula sa pinagtaguan nito sa ilalim ng higaan at dahan-dahan siya na lumabas ng kanilang bahay. Sigurado akong may masamang nangyayari dito sa isla sa tuwing kumakagat ang dilim. Kailangan maobserbahan ko ang paligid kung bakit nga ba marami ang mga nawawalang tao. Kailangan ko malaman ng totoo. Mutya ng dagat, bigyan mo ako ng kasagutan sa aking mga tanong. Bigyang linaw mo ang misteryong na nangyayari sa buong isla. Biglang nagliwanag ang mutyang dagat. Wari bang may tinuturo itong direksyon kay Alona? Wala namang ibang ginawa ang bata kundi basahin ng mga simbolo na ipinapakita ng mutya. Sige, susundan ko ang daan na ituturo ng liwanag mo. Tahimik na naglakad ang bata patungo sa may kagubatan. Maliwanag ang buwan ng gabi na yon, ngunit tila mas madilim pa rin ang paligid kaysa karaniwan. Habang papailalim sa gubat, ay lalong nararamdaman ng kakaibang lamig na nagmumula sa hangin. Maya-maya pa ay may narinig siyang sigaw ng isang lalaki na humihingi ng saklolo. Baka sa tinig nun ng takot at taranta, halatang kailangan kaagad nito ng tulong. Ano kaya ang nangyayari? Nasaan ang lalaking yun? Kailangan ko siyang tulungan sa lalong madaling panahon. Nataranta si Alona at agad na pinuntahan ang pinanggagalingan ng tinig. Pagdating niya ay nakita niya ang isang residente na nakadapa sa lupa, habang pilit na iniiwas ang sarili sa isang nakakatakot na nilalang. Nanlaki ang mga mata ni Alona, hindi niya lubos na akalain na may ganoong klase ng nilalang sa kanilang isla. Aswang, saan kaya galing ang halimaw na yun? Paano siya nakarating dito sa aming isla? Maputla ang balat ng nilalang at mahaba ang mga kuko nito. Unti-unti itong lumalapit sa biktima. Hindi alam ni Alona ang gagawin. Sa sobrang kaba ay nakapulot siya ng nyug na lalaglag sa lupa at ibinato niya yon sa nilalang. Saktong tumama ang nyug sa noo ng aswang. Napaatras ito habang sapo ang kanyang ulo. Ala, tinamaan? Pasensya ka na, aswang. Hindi ka bagay dito sa isla? Umalis ka na rito? Masyadong malito ang isla para sa mga kagaya mong dambuhalang matakaw. Hindi rin makapaniwala si Alona sa nangyari, kaya napasigaw pa siya sa tuwa nang tamaan niya ang aswang ng nyog. Ang galing ko pala. Ngunit mabilis na bumaling ang tingin ng nilalang at biglang kinabahan si Alona. Naku, galit na yata siya. Dahil sa takot ay napahawak siya sa mutya. Agad itong nagliwanag ng matingkad. Napasigaw ang aswang at natakpan ng mga mata nito. Sa pagkakataong yon ay nakapulot si Alona ng matulis na sanga at naihampas niya ito sa mukha ng nilalang. Nag-iwan yun ng mahabang sugat sa pisngi ng aswang. Umalingaw ang galit na sigaw nito sa buong kagubatan. Pagkatapos noon ay mabilis itong tumalon papalayo at naglaho sa kadiliman. Ilang sandali ding natigilan si Alona bago niya napagtanto na nakatakas na ang nilalang. Teka, nanalo ba ako? Napakamot na lamang sa ulo ang bata at sa kanya naibaling ang kanyang atensyon sa lalaki na iniligtas niya. Nagpasalamat yon sa kanya at napatanong kung paano naitaboy ng bata ang aswang. Sa totoo lang po, hindi ko rin alam kung paano nangyari yun. Pagsikat ng araw kinabukasan ay mabilis na kumalat sa buong isla ang balita patungkol sa nangyari sa kagubatan. Ang lalaking iniligtas ni Alona ay ikinuwento sa mga kapitbahay kung paano niya nakita ang isang batang babae na humarap sa isang aswang upang iligtas ang kanyang buhay. Kung saan-saan na narinig ang pangalan ni Alona, may mga taong humanga sa kanyang katapangan. May ilan ding nagsabi na tila pinagpala siya ng dagat dahil nagawa niyang itaboy ang isang nilalang na kinatatakutan ng marami. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa mga narinig na balita. Nagising si Alona mula sa mahimbing niyang pagkakatulog dahil sa napakahaba at napakaingay na seremonya ni Aling Marina. Nanay naman, ang aga-aga. Nagkukumbulatan na naman ang lalamunan mo. Totoo ba ang mga narinig ko? Huwag mong sasabihin sa akin na ikaw ang batang nakipaglaban sa aswang kagabi. Apo nay, may lalaking nasa panganib. Kung hindi po ako tumulong, baka napahamak siya. Panigurado na hindi rin siya matatagpuan kung hindi ako tumulong. Mabuti na lang po, dahil malakas ako, natakot sa akin ang aswang. Kaya ayun, umatras na ang nanginginig. Bilib na po ba kayo sa akin, Nay? Anak naman, hindi mo ba naiisip ang maaaring mangyari sa'yo? Isang aswang ang kalaban mo. Paano kung ikaw ang sinaktan nun? Pero ligtas naman po ako.
Yung aswang po ang napuruhan sa akin. Wala namang binitbit sa akin ng halimaw na yun. At saka wala naman po akong balak pabayaan ng tao na nangangailangan po ng tulong, Nay. Hindi yun ang punto. Ang dapat mong iniisip ay ang sarili mong kaligtasan. Mahirap na nga ang buhay natin. Ang kailangan natin ay maghanap ng pagkain at kabuhayan. Hindi ang makipagsapalaran sa mga halimaw. Pero Nay, paano naman po ang mga taong inaatake nila? Hayaan na lang po ba natin sila? Hindi mo tungkulin ang iligtas ang lahat ng tao sa islang to. Bata ka pa. Ang tungkulin mo ay manatili kang ligtas. Kung ganun po, ang iisipin ng lahat. Sino pa ang tutulong sa kanila, Nay? Kung iniisip ko ang pang sarili kong kaligtasan, baka panibagong pamilya na naman ang lugmok ngayon dahil sa mga kumag na aswang. Sandaling natahimik si Marina. Lalong tumigas ang kanyang mukha habang nakatitig sa kanyang anak. Hindi mo naiintindihan dahil bata ka pa. Natatakot lang ako para sa'yo. Naiintindihan ko po yan, Nay. Pero alam kong tama ang ginawa ko. Dahil sa hindi nila pagkakasundo ay minabuti muna ni Alona na lumabas ng bahay. Ayaw niyang lalo pang humaba ang kanilang pagtatalo. Tahimik siyang naglakad patungo sa pampang. Pagdating doon, agad niyang nakita ang malaking barko na nakadaong sa malayo. Katulad ng mga nakaraang araw, ay hindi niya maiwasan, napakatitigan yon. Nandun kaya talaga ang anak ng sirena? Paano kaya ako makakapasok sa loob ng barkong yan? Napaupo siya sa isang malaking bato habang pinagmamasdan ang sasakyang pandagat. Maraming ideya ang pumasok sa kanyang isip, ngunit isa-isa rin naman yung nawala. Hindi pwedeng basta na lang ako sumugod. Kailangan ko ng maayos sa plano. Kapag nagkamali ako, baka hindi ko na maaligtas ang anak ng sirena. Baka pati ako, mapahamak rin. Napabuntong hininga siya at muling tumingin sa dagat. Alam niyang hindi pa yun ang tamang oras. Makalipas ang ilang sandali, ay tumayo si Alona at nagtungo sa kanyang maliit na bangka. Sa akin ay isipin ng barko. Kailangan man na namin ni nanay na makakain mamayang gabi. Dahan-dahan niyang itinulak ang bangka palayo sa dalampasigan. Pagkatapos ay kumaway siya rito at nagsimulang maglayag patungo sa laot. Habang patuloy na naglalayag si Alona sa laot, ay bigla niyang naramdaman ang kakaibang init mula sa kanyang bulsa. Aray, ano naman ang nangyayari sa matsyang to? Agad niyang inilabas ang mutya ng dagat. Bahagya itong umiilaw habang naglalabas ng banayad na init. Huwag ka namang uminit ng ganyan. Baka maluto pati ang balsa ko. Napakamot siya sa kanyang ulo habang pinagmamasdan ang mutya. Maya-maya ay napangiti siya. Baka naman gusto mo lang makarinig ng magandang kanta. Tamang-tama, di ko kasama si nanay ngayon. Pwedeng-pwede na akong kumanta ulit habang nangingista. At gaya ng nakasanayan niya, nagsimula siyang umawit. Habang nakasakay sa bangka, hindi nagtagal ay mas luminaw ang liwanag ng mutya. Kasabay noon ay tila nagbago rin ang paligid. Karaniwan ay nagrereklamo si Aling Marina dahil kapag kumakanta si Alona ay madalas umanong umalis sa mga isda. Ngunit kakaiba ang nangyari sa araw na yon. Unti-unting kumalma ang mga alon. Ang malamig na simoy ng hangin ay naging mas banayad. Para bang buong karagatan ay nakikinig sa kanyang pag-awit. Aba, himala, walang kulog, walang kitlat, walang nagagalit na ulap. Mas lalo pa siyang ginanahang kumanta at ang buong karagatan ay tila nilalamon ng napakagandang serenata na lumalabas sa bibig ni Alona. O may Starian, lumapit na kayo. Huwag na kayong mahiya dahil mabait ako. Bigla siyang napatigil nang may marinig na tila sumasaboy sa tubig. Mayroong isda, 2, 3. Sunod-sunod na naglitawan ng mga isda sa paligid ng kanyang bangka. Ala, ang dami nila. Nagustuhan yata nila ang pagkanta ko. Lalo pang lumawak ang kanyang mga mata nang makita niyang kusang naglulundagan ng mga isda papasok sa bangka niya. Isa-isang bumagsak ang mga ito sa kanyang harapan. Teka lang, totoo ba to? Naku, mukhang nananaginip lang yata ako ah. May isa pang malaking isda ang tumalon at muntik nang tumama sa kanyang mukha. Dahan-dahan naman, hindi ko kayo kayang salihin lahat. Ang liliit kaya ng braso ko. Ngunit hindi pa rin tumigil ang mga isda habang umaawit si Alona at patuloy na nagliliwanag ang mutya ay lalo pang dumarami ang mga nahahuli niya. Lumipas ang ilang oras at halos napuno na ang bangka niya. Naku, kung magtutuloy-tuloy ito, baka ako naman ang mahulig sa dagat sa rami ng isda. Hindi pa man sumasapit ang hapon
ay tila timba na ang napuno niya ng huli. Hindi pa siya kailanman nakakita ng ganoon karaming isda sa loob lamang ng isang araw. Kapag nalaman ito ni inay, baka sa wakas ay aminin niyang maganda talaga ang boses ko. Masaya siyang naglayag pabalik sa isla. Pagdating niya sa dalampasigan, ay agad siyang napansin ng mga residente. Tingnan niyo, ang dami niyang nahuli eh. Hindi yata magkakasya sa palengke ang lahat ng yan. Talagang kahanga-hanga ang batang si Alona ah. Bukod sa magaling makipaglaban sa aswang, mahusay rin sa pangingisda. Isa-isang lumapit ang mga tao upang makita ang kanyang huli. Hindi maitago ni Alona ang kanyang malawak na ngiti. Maya-maya ay dumating din si Marina at nanlaki ang mga mata nito nang makita ang laman ng bangka ng kanyang anak. Anak? Ikaw ba talaga ang nakahuli ng lahat ng yan? Siyempre naman po. Sino pa ba? Wala naman po akong ibang kasama. Paano nangyari yun? Kailan ka pa naging mahusay sa pangingisda, anak? Madali lang po. Kumanta lang naman ako. Kumanta ka? Apo, sabi ko na nga pa sa inyo na, maganda talaga ang boses ko. Napailing na lamang si Aling Marina. Hindi siya makapaniwala sa sinasabi ng kanyang anak. Walang gumambala sa'yo? Wala naman po. Wala ka nakitang sirena? Napakamot sa ulo si Alona. Wala na po yun. Wala naman po nagparamdam na sirena sa akin. Baka natakot sa akin, Nay. Ikaw talaga, Alona. Hambog ka talaga. Sigurado po ako sa sinasabi ko, Nay. Hindi na po ako natatakot sa mga sirena. Sila yata ang natatakot sa akin. Hindi sila nagpakita dahil natatakot sila na baka malambat ka sila. Napahawak na lamang si Aling Marina sa noo habang napapatawa ang ilang residente sa paligid. Talagang kung ano-ano ang pumapasok sa isip mo, Alona, ha? Pero totoo po. At saka malinaw na ngayon ang ebidensya. Maganda talaga ang boses ko. Kaya marami akong huling isda. Huwag kang masyadong mayabang. Hindi po yabang ang tawag dyan, Nay. Katotohanan po ang tawag dyan. Muli na lamang napailing si Aling Marina. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa araw na yon ay napangiti din siya. Nang araw na yun ay naibenta nila ang malaking bahagi ng kanilang huli sa mga residente ng isla. Ang iba naman ay inimbak nila sa kanilang bahay upang mayroon silang makakain sa mga susunod na araw. Dahil sa dami ng kanilang kinita, kahit papaano ay nabawasan ang kanilang mga alalahanin. Hindi man sila yumaman, sapat naman ang kanilang naiuwing pera upang matustusan ang kanilang pangangailangan. Kinagabihan noong araw din na yon, mahimbing nang natutulog si Marina habang nakahiga naman si Alona sa kanyang banig. Akala niya ay magiging payapa na ang gabi. Ngunit bigla niyang napansin ang kakaibang liwanag na nagmumula sa ilalim ng kanyang unan. Mudya ng dagat? Bakit ka na naman umiilaw? May nanganganib na naman ba sa labas? Agad nang inilabas ang mutya ng dagat mula sa ilalim ng unan. Mas maliwanag yon kaysa karaniwan at tila may nais ipahiwatig sa kanya. Bago pa man siya makapagtanong ulit sa mutya ay isang matinis na alulong ang umalingaw-ngaw mula sa kalayuan. Napabangon tuloy ang bata at saka naupo. Asing gubat? Nakapagtataka naman. Maya-maya, muli na namang umalingongaw ang alulong. Napakunot noon na lamang ang bata. Ngayon lang yata ako nakarinig ng ganyang alulong dito sa isla. Ni minsan, wala namang asing gubat dito. Ngayon lang nagkameron. Kailangan kong malaman ang pinagmumulan ng mga nilalang na yun. Muling nagliwanag ang mutya. Unti-unting bumigat ang pakiramdam ng bata. O masasabihin sa akin na may aswang na naman. Napalingon siya sa kanyang inay na mahimbing pa ring natutulog. Naalala niya ang bilin ng ina na wag nang makailam sa mga panganib sa isla. Ngunit habang tinitingnan niya ang mutya, ay lalo siyang nakukumbinse na may masamang nangyayari sa labas. Pasensya na po, Nay. Mumamasid lang naman ako. Tahimik siyang bumangon, kinuha niya ang kanilang itak at dahan-dahan na lumabas ng bahay upang hindi magising ang kanyang inay. Paglabas ng bata ay naging tahimik ang buong isla. Tanging ang malamig na hangin at ang tunog ng mga dahon lamang ang maririnig sa paligid. Dahan-dahang naglakad si Alona habang pinagmamasdan ang bawat sulok ng daan. Maya-maya ay may napansin siyang malaking aso na nakatayo malapit sa mga puno ng niyog. Aba, ang laki naman ng asang yun. Hindi pang karaniwan ng laki nun ah. Nagtago siya sa likod ng isang puno at pinagmasdan ang hayop. Ngunit bigla siyang napalunok sapagkat nakita mismo ng dalawa niyang mga mata kung paano unti-unting nagbago ang anyo ng aso. Humaba ang katawan nito na wala ang balahibo at ilang sandali lamang ay isa na itong lalaki na nakasuot ng itim
Hindi yan normal. Isa rin siyang aswang. Palihim niya itong sinundan. Naglakad ang misteryosong lalaki patungo sa dalampasigan habang palingalinga sa paligid. Saan naman kaya siya pupunta? Naghahanap siguro siya ng taong mabibiktima ngayong gabi. Tahimik na sumunod si Alona, ngunit pagdating nila sa may masukal na bahagi ng isla, ay bigla na lamang nawala ang lalaki sa kanyang paningin. Ala, saan siya napunta? Hindi maaari ito. Mukhang natunugan niya ang pagsinod ko sa kanya. Luminga siya sa kanan, ganoon din sa kanyang kaliwa, ngunit wala siyang nakita. Hanggang sa bigla niyang naramdaman ng malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat, nanigas ang kanyang katawan at saka siya dahan-dahan na lumingon. Doon niya nakita ang lalaking sinusundan niya. Namumula ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Nahanap mo pala ako? Mas matalas pa pala sa asong kaya ang pang-amoy mo. Ngumisi ang lalaki at sa isang iglap ay muli itong naging isang napakalaking aso na may matutulis na pangil. Umungol ito ng mababa bago sumugod kay Alona, ngunit mabilis na naiwas-iwas ng bata ang kanyang itak. Napaatras ang malaking aso. Gayunpaman, nadaplisan ito ni Alona. Nagkaroon ng mahabang sugat ang balikat nito. Sa halip na matakot, ay napatawa pa si Alona. Saktong-sakto ang laki mo para sa gagawin ko sanang pagtiriwang. Kanina kasi, ang dami kong nahuling isda. Gusto kong ipagbunyi yun kasama ang mga tao rito sa isla. Tamang-tama ang pagkakita natin dahil matagal na akong hindi nakatikim ng karneng aso. Iniisip ko tuloy kung anong luto ang bagay sa'yo. Lalong umangil ang nilalang. Baka sa mukha nito ang pangamba habang nakatitig ng malagkit sa pilosopong mukha ng bata. Adobo ba kaya? O baka naman sinigang? Galit na sumugod ang aso, ngunit nakailag si Alona. Muling nagpalitan ng atake ang dalawa. Paulit-ulit na sumasagitsit ang itak sa hangin, habang pilit namang kinakagat ng halimaw ang paslit. Sa bawat pag-atake, ay lalo ring umiilaw ang mutya ng dagat na nasa bulsa ni Alona. Hanggang sa isang pagkakataon ay nagkamali ang halimaw. Nadulas ito sa mabatong lupa at hindi pinalampas ni Alona ang pagkakataon na yon. Buong lakas ng inundayan ng itak ang leeg ng nilalang at isang malakas na ungol ang umalingongaw sa paligid. Akala mo yata, malulusitin mo ako ha? Pwes, nagkakamali ka ng kinalaban mo. Pagkaraan ng ilang sandali ay bumagsak ang malaking aso sa lupa. Unti-unting naglaho ang anyo ng malaking hayop at muli itong naging isang lalaking nakaitim at nanlaki ang mga mata ni Alona. Pamilyar ang suitit mukha niya, parang nakita ko na siya noon. Kalin tulad ng mga lalaking nakita kong bumaba noon mula sa barko ng mga tayo. Ibig sabihin nito, posible na ang aswang na ito ay isa rin sa mga tauhan ni Veronica. Maya-maya lamang ay nagliwanag ang mutya at tinupok ng liwanag nito ang bangkay ng aswang. Hanggang sa iyon ay maging isang abo. Naisipan ng bata na magtungo sa dalampasigan upang obserbahan ang malaking barko ng mga dayo roon. Gusto niyang suriin kung ano mga lihim pa ang nakakuble sa sasakyang dagat na yon. Maganda ang pwesto rito, kahit masukal, kitang-kita ko naman ang kabuuan ng barko. Tahimik na pinagmasdan ni Alona ang bangkang nakadaong sa malayo habang naroon siyang nakakubli sa kasukalan. Maingat siyang nagtatago roon sa kumpol ng mga halaman upang magmasid. Ilang sandali pa ay may isa na namang lalaking nakaitim ang lumabas mula sa barko. Mula sa kanyang pinagtataguan ay malinaw na nakita ni Alona ang pagbabagong anyo nito. Unti-unti rin itong naging isang malaking hayop. Pagkatapos ay itinaas nito ang ulo at malakas na nagpakawala ng isang alulong. Sinasabi ko na nga ba, may lihim na tinatago ang mga tayo. Mga aswang sila. Hanggat naririto sila sa isla, hindi matatahimik ang mga residente. Kaya pala nagsimula ang gulo, simula nang dumating sila rito. Isa pang alulong ang sumunod na narinig ng bata. Wari bang tinatawag ng malaking asong yon ang isa pa nitong kasama. Ngunit walang tumugon. Muling umalulong ang nilalang. Mas malakas at tila mas galit. Ngunit nananatiling tahimik ang paligid. Kumabog ng mabilis ang dibdib ni Alona. Alam niya ang sagot kung bakit walang tumutugon sa alulong ng aso. Syempre, wala nang sasagot. Napatay ko na kasama mo. Bulong ng bata sa sarili niya habang naroong nakakubli siya sa kasukalan. Nang mapansing tila naghahanap na ang halimaw sa paligid, ay hindi na nag-aksepa ng oras si Alona. Tahimik siyang umatras mula sa kanyang pinagtataguan. Pagkatapos ay mabilis na tumakbo papauwi. Pagdating sa bahay ay agad niyang isinara ang pinto.
Isa-isa niyang kinandado ang mga bintana. Pagkatapos ay muli niyang sinuri ang bawat siwang ng kanilang bahay. Mabuti na yung sigurado. Naupo siya sa tabi ng natutulog na si Marina habang mahigpit na hawak ang kanyang itak. Sa labas ay muling umalingongo ang galit na alulong ng malaking aso. Ngunit sa pagkakataon na yon ay alam ni Alona na hindi nito matatagpuan ang kasama nito at hindi na kailanman makakasagot. Kinabukasan, muling naging abala ang buong isla. Kumalat kasi ang balita na muling lalabas sa barko si Veronica upang makipagpulong sa mga residente. Tulad ng nakasanayan, ay marami na namang taong nagtipon sa may dalampasigan. Nakiosyoso rin sina Alona at Marina upang malaman kung ano na naman ang sasabihin ng pinuno ng mga dayo. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Veronica mula sa malaking barko. Nakasuot pa rin siya ng mamahaling kasuotan at taglay ang malamig ng ngiti sa kanyang mga labi. Magandang umaga sa inyong lahat. Umihingi ako ng konting oras para magtanong. Tahimik na nakinig ang mga tao. Ang iba ay uhaw na mabigyan ng kayamanan. Isa sa aking mga tauhan ang nawawala mula pa kagabi. Hanggang ngayon hindi pa rin siya bumabalik sa aming barko. Nagkatingin na ng mga residente. Kinilabutan ng iba. May mga naaawa at ang iba ay napapailing na lamang. Bibigyan ko ng malaking halagang pabuya ang sino mang makakapagsabi kung saan siya huling nakita o kung ano nangyari sa kanya. Agad naman na nagbulungan ng mga tao. Malaking halaga ang naipinapangako ni Veronica kaya marami ang naging interesado. Ngunit kahit isa ay walang makapagbigay ng sagot. Pasensya na Miss Veronica. Ako bilang kapitana sa islang to. Ako ang boses ng mga residenteng nakatira dito. Wala ko kaming nakita. Kagaya sa mga nangyari sa ilan naming kasama na hanggang ngayon ay hindi pa rin po namin nakikita. Marahil nabiktima na rin ho ng aswang isa ninyong tauhan. Tama ho si Kapitana. Hindi rin ho namin siya nakita kagabi. Sa mga nangyayari ngayong kababalagan sa buong isla, wala naman siguro ang matapang nalalabas tuwing gabi. Isa-isa ring nagsalita ang iba, ngunit pare-pareho lamang ang kanilang sagot. Walang nakakaalam kung nasaan ang nawawalang tauhan ni Veronica. Tahimik lamang na nakikinig si Alona. Wala siyang balak sabihin kung ano ang kanyang nasaksihan kagabi at kung paano niya napatay ang isang aswang. Ngunit maya-maya ay may napansin siya. Isa sa mga lalaking nakatayo malapit kay Veronica ang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Nanigas ng bahagya ang bata. Napansin niya kasi na may mahabang peklat ang lalaking yun sa pisngi. Siya ang aswang na nakaharap ko nun. Tura ng bata sa kanyang isipan. Muling nanariwa sa kanyang isip ang gabing nakatagpo niya ang aswang sa kagubatan. Naalala niya kung paano niya nasugatan sa mukha ang nilalang gamit ang matulis na sanga. Paano ko sasabihin sa lahat na aswang ang mga tayo? Hindi ko pwedeng sabihin agad sa kanila dahil baka mapahamak ako at madamay pa si nanay. Muling tura ng bata sa sarili niyang isipan. Mas pinagmasdan niya ang lalaki. Parehong-pareho ang lokasyon ng peklat sa bahagi ng katawan noong nasugatan niya ang aswang. Lalo namang lumakas ang kutob ni Alona. Siya yung aswang na naka-enkwentro ko nun. Mabilis siyang umiwas ng tingin. Ayaw niyang mahalatang nakilala niya ang lalaki. Mabuti na lamang at ilang sandali pa ay natapos din ang pagpupulong. Kung may maalala kayo tungkol sa aking nawawalang tauhan, agad niyo itong ipagbigay alam sa akin o sa aking mga kasama. Isa-isang nagsiuwian ng mga residente. Tahimik na rin naglakad pa uwi sina Alona at Marina. Pagdating sa bahay ay hindi na napigilan ni Alona ang sarili. Alona, ano bang nangyayari sa'yo? Napansin ko na kanina ka pabalisa dyan. Masama ba ang pakiramdam mo? Nanay, hindi po. Marami lang po akong iniisip. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Naguguluhan ako kung paano ko sasabihin sa'yo ang lahat. Sige na, sabihin mo na sa akin. Handa akong makinig. Malay mo, baka matulungan kita. Nanay, may kailangan po akong sabihin sa inyo. Sabihin mo na nga. Sige na, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. May kinalaman po ang mga dayo sa mga nangyayaring gulo sa isla. Napakunot noo si Aling Marina. Bakit mo naman nasabi yan? Dahil po sa tingin ko, mga aswang ilan sa kanilang mga tauhan. Mula nang dumating sila dito sa isla, sunod-sunod na kamalasang dinanas sa mga residente. Alona naman, nagpapatawa ka ba? Ano na naman bang naiisip mo? Totoo po, nakita ko mismo. Nakaharap ko po mismo ang mga aswang, Nay. Anak, huwag kang basta-basta nagbibintang. Pero nakita ko po talaga, aswang po ang mga tauhan ni Veronica. Kung mga aswang sila,
Bakit nawawala rin ang isa nilang tauhan? Hindi mo ba naisip na maaaring biktima rin sila? Baka nga ang nawawala nilang tauhan ay sinaktan din ng mga aswang. Ako po ang may kagagawan sa pagkawala ng isa niyang tauhan, Nay. Ano? Anong ibig mong sabihin? Napatay ko po ang tauhan niya. Ano? Paano mo nagawa yan, anak? Hindi kita pinalaki para maging isang mamamatay tao. Hindi nga po sila tao, Nay. Aswang po sila. Kung hindi ko inunahan ang tauhan ni Veronica, baka ako naman ang napatay nun. Wala pong tao na kaya mag-anyang malaking aso. Aswang po ang tawag dun. At ang isa niya pang tauhan, ako rin po ang may gawa kung bakit nagkapeklat siya sa pisngi. Nakaengkwentro ko siya nung may tinulungan akong isang lalaki. Mula sa anyang tao, naging malaking aso ang anyo ng tauhan ni Veronica. Aksidente ko siyang natamaan ng matulis sa patpat sa mukha niya. Totoo ba ang sinasabi mo, Alona? Mukha po ba ako nagbibiro, Nay? Hindi lang ako makapaniwala. Kung paanong sa liit mong yan, nagawa mong kalabanin ng mga aswang at napatay mo pa ang isa? Dahil sa mutya ng dagat na ipinagkalob sa akin ng sirena? Mutya ng dagat? Anak, nananaginip ka lang yata. Hindi totoo ang mutya ng dagat. Isang alamat lamang yun na nagpasalin-salin sa kwento ng mga matatanda. Totoo po yun, Nay. Hindi lang isang panaginip. At gusto ko na tayong dalawa lamang makakaalam ng tungkol dito. Inilabas ni Alona ang mutya. Kumislap yun sa kanyang palad na ikinamangha naman ni Aling Marina. Doon na siya nagsimulang maniwala sa sinasabi ng kanyang anak. Bigay po sa akin ng sirena. Noong araw na may humila sa dagat, ginawa lang yun ng sirena upang hindi tayo umuwi at para humingi ng tulong sa atin. Dahil ang anak ng sirena ay dinukot ni na Veronica. Nasa loob ng barkong yun, ang batang sirena, Nay. Hindi ako makapaniwala. Totoo pala ang alamat? Kung ganon, aswang nga talaga sila, Veronica? Naniniwala ka na ba sa akin, Nay? Oo, dahil ayon sa matandang kwento, kung nasaan ang mutya ng dagat, naroon din ang panganib. Dahil sinusundan ng mga aswang ang mutya ng dagat. Nais nilang kunin ang mutya upang lumakas lalo ang kanilang kapangyarihan. Kaya malaki ang posibilidad na aswang nga sina Veronica at baka totoong sinasabi ng nakausap mong Serena. Diyos ko, ano ba itong nangyayari sa buong isla? Gabayan nawa tayo na may kapal at naway hindi magtagumpay ang mga aswang sa binabalak nila. Ano po ang pwede natin gawin, Nay? Mukhang namumukha na ako na aswang na nakalaban ko nun. Baka malaman nila na ako ang pumatay sa kasama nila. Tsaka nagaganti sila sa akin. Hindi lang yon. Sa oras na malaman nila na nasayo ang mutya ng dagat, mas lalong hindi nila tayo lulubayan. Ano po ang magandang gawin? Mas makabubuti yata kung ibebenta na lamang natin kay Veronica ang mutsyang yan para lumayas na sila dito sa isla natin. Nay, mapanganib po yun. Kung mapupuntahan mo siyang ito sa masamang kamay, baka mas lumala pa ang sitwasyon. Baka hindi sila alis dito sa isla. Baka sakupin lang tayo lalo ng mga aswang. Pati tayo mapapahamak kung ibibigay natin sa mga halimaw na yun itong mutya. Kung wala na talagang ibang mapagpipilian, mas makatuwiran kung ibalik na lang natin ang mutya sa Serena at nagmamay-ari niyan. Kung para naman po sa ikakabuti ng nakakarami, pumapayag po ako, Nay. Bukas na bukas mismo. Nasamahan kitang isauli ang mutya. Pero magpahinga na muna tayo. Kailangan natin ng sapat na lakas para bukas. Kinabukasan, maagang nagising sina Alona at Marina. Matagal nilang pinag-usapan ang tungkol sa mutya at sa panganib na dala nito. Nanay, handa naman po yung bangka rin sa baybay. Pwede na tayong umalis hanggat maaga pa. Anak, hindi tayo pwedeng dumaan sa baybay dagat. Hindi tayo pwedeng magbangka. Bakit po? Dahil masyadong mapanganib. Baka makita tayo ng mga tauhan ni Veronica at maghinala sila. May alam akong ibang daan. Ibang daan? Meron po ba nun? Tumango naman si Marina. Halata sa ekspresyon ng mukha nito na seryoso siya sa kanyang mga sinasabi. Noong bata pa ako, madalas akong makarinig ng mga kwento patungkol sa mga alamat ng matatanda. Ayon sa kanila, may isang sinaunang kuweba sa pinakapusod ng islang to. Sinasabing doon daw na malagi no ng mga unang sirena bago pa dumating ang mga tao rito. Talaga po? Oo. Konektado raw yun sa dagat sa pamamagitan ng mga lagusan sa ilalim ng lupa. Hanggang ngayon may tubig pa rin daw sa loob ng kuweba. Kung totoo ang lahat ng nangyayari, malamang ay alam ng Serena ang lugar na yon. Hindi na nag-aksaya ng oras ang mag-ina. Matapos maghanda ng konting pagkain, ay agad silang nagtungo sa gitna ng isla. Habang papalalim sila sa kagubatan, ay lalong kumakapal ang mga puno sa kanilang paligid. Halos hindi na tumatagos ang sikat ng araw sa dami
ng naglalakihang sanga at dahon. Tama po ba itong dinadaanan natin, Nay? Mukha naman pong walang kuweba rito. Magtiwala ka lamang anak. Sadyang liblib at takot lamang na magtungo rito ang mga tao. Kaya ganito kasukal sa bahaging to. Iilan lamang ang may alam tungkol sa kuweba. Sana lang talaga ay narin ng Serena para naman hindi masayang ang pagod natin. Tahimik ang buong kagubatan. Tanging huni lamang ng mga ibon at lagaslas ng hangin ang maririnig. Makalipas ang mahabang paglalakad, ay narating nila ang isang matarik na bahagi ng kabundukan at doon nila nakita ang kuweba. Napahinto si Alona. Manghang-mangha siya sa kanyang nakita. Ang laki? Ito ang na may kuweba rito. Sabi ko na naman sa iyo eh. Minsan na ako naligaw dito noon kasama ng aking mga kalaro. Doon namin napatunayan na totoo nga ang sinaunang kuweba na ito. Pero dahil takot kami sa Serena noon, dahil akala namin ay masasama sila, hindi na kami pumasok pa sa loob. Natakot kami na baka isumpa kami ng Serena, baka maging tilapia pa ako. Pinagmasdan ng mag-ina nang masinsinan ang kuweba. Mistulang bibig ng isang natutulog na higante ang bukana ng kuweba. Nakapalibot dito ang mga sinaunang ugat ng puno na wari bang yumayakap sa kabundukan. Mula sa loob ay lumalabas ang malamig na hangin. Ang mga pader nito ay kumikislap dahil sa mga kristal na nakabaon sa bato. Habang papasok sila ay unti-unting naglaho ang liwanag ng araw. Ngunit hindi tuluyang dumilim. Ang mga kristal sa dingding ay naglalabas ng mahinang bughaw na liwanag na nagbibigay sa buong kuweba ng kakaibang anyo. Grabe, ang ganda pala rito. Parang hindi ito bahagi ng mundo ng mga tao. Baka pwede tayong kumuha kahit karampot lamang ng kristal, Nay. Alona, kailangan mong matutong magtiis sa lahat ng mga nakikita mo. Hindi tayo pwedeng kumuha ng kristal dito ng walang pahintulot. Baka imbes na swerte at yaman, baka kamalasan ang dumating sa buhay natin. Sayang naman po. Masayang kung hindi tayo makakalabas ng buhay sa kuwebang to. Kailangan nating igalang ang kalikasan. Wala tayong karapatan para sirain ito. Mas lumalim pa ang kanilang paglalakad hanggang sa marating nila ang pinakaloob ng kuweba at doon ay bumungad sa kanilang isang napakalawak na lawa sa ilalim ng lupa. Napakatahimik ng tubig. Mistulang salamin na sumasalamin sa kumikislap na kisame ng kuweba. Para bang may mga bituin sa ilalim ng lupa. Ang ganda po talaga, Nay, rito. Hindi ako makapaniwala na may ganitong natatanging lugar pala sa isla. Ngayon ko lang din ito nakita ng personal. Hanggang sa labas lang ako noon. Akala ko maraming masasamang elemento dito sa loob. Taliwas pala sa inaakala ko. Sige na anak, ilabas mo na ang mutya at subukan mong tawagin ang Serena. Lumapit si Alona sa gilid ng tubig. Pagkatapos ay inilabas niya ang mutya ng dagat. Agad yung nagliwanag. Ang bughaw na sinag nito ay kumalat sa buong kuweba. Mahal na Serena, naririto po kami. Ako ito, si Alona. Kung narinig mo man ako, kung nakikita mo ang liwanag ng mutya, magsilbing tanglaw manawa ang mga ito patungo rito sa kinaroroonan ko. Walang kahina-hinalang tugon na natanggap ang mag-ina na natili lamang sa banayad na ilaw, ang tubig, sa loob ng kuweba. Mukhang wala naman dito ang Serena, Nay. Sigurado po ba kayo na ito ang kuweba na nasa pinakapusid ng isla? Wala nang ibang kuweba rito na singganda nito, bukod tanging ito lamang. Huwag kang susuko kaagad anak, ilang minuto pa lamang tayo rito. Kararating lang natin, malay ba natin? Baka may pinuntahan lang ang Serena. Sige na, subukan mo na lang ulit. Mahal na Serena, nagsusumamo ka sa'yo. Gawing gabay itong tanglaw ng mutya, ikaw ay pumarito. Maghintay lang tayo anak. Huwag mong bitawan ang hiwaga ng mutya para makita ito ng Serena. Ilang sandali pa ay nagsimulang gumalaw ang tubig. Unti-unting nabuo ang maliliit na alon sa gitna ng lawa at mula sa kailaliman ay lumitaw ang Serena. Mas malinaw nila itong nakita ngayon kaysa noong una. Kumikinang ang mahaba nitong buhok na tila hinabi mula sa liwanag ng buwan. Ang kanyang bundot ay nababalutan ng mga kaliskis na wari-bangyari sa mga perlas at mamahaling hiyas. Ngunit sa kabila ng kanyang kagandahan ay bakas pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Alona? Marina? Ikinagagal akong makita kayong dalawa. Anong pakay niyo rito? Narito po kami upang isoli po ang mutya. Walang patumpik-tumpik na iniabot ni Alona ang mutya sa Serena. Sandaling tinitigan niyo ng nilalang. Ngunit sa ikinagulat ng mag-ina ay marahan lamang itong umiling. Hindi ko maaaring tanggapin ang mutsyang yan. Bakit naman po mahal na Serena? Ayoko na po ng gulo. Natatakot po ako na baka ay madamay si nanay sa gulo. Nang dahil lamang po sa mutsyang to, buong puso ko na po itong binabalik po sa inyo. Mahal na Serena,
Narinig niyo naman sigurong sinabi ng anak ko. Ayaw na niya ng responsibilidad. Ibinabalik na niya ang mutya. Para mo ng awa. Tanggapin mo na ang mutya. Pasensya ka na, Marina. Ngunit hindi pa ito ang tamang panahon upang bumalik sa akin ng mutya. Hindi responsibilidad ang pagkakaroon ng mutya. Ito ay pananggalaban sa kadiliman. Mahal na Serena, mas lalo po kaming nalalagay sa panganib ng dahil sa mutya. Ayaw ho naming humantong pa sa malalang sitwasyon ng lahat. Paumanhin, subalit hindi ko matatanggap ang mutya. Hanggang ngayon ay tinutugis pa rin ako ni na Veronica. At higit sa lahat, bihag pa rin nila ang anak ko. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko nalalamang ligtas siya. Hindi niyo po ba siya kayang iligtas gamit ang mutya? Pilit nang umiti ang Serena pero halata pa rin ang lungkot sa pares ng mga mata nito. Kung kaya ko lamang, matagal ko nang ginawa. Ngunit hindi ko kayang lusubin ang barko ng ako lamang mag-isa. Masyadong marami ang kanyang tauhan. Masyadong mapanganib. Baka mahuli lang din nila ako, kagaya ng ginawa nila sa anak ko. Wala akong mga paa. Kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ng mga taong may mabuting puso at matapang na kalooban. Alona, nakikiusap ako sa'yo. Sandaling natahimik ang bata. Napahawak siya sa mutya. Alam niyang mapanganib ang hinihingi ng Serena. Alam niyang maaaring ikapahamak niya yon. Ngunit naalala niya ang batang Serena na nakakulong sa barko. Naalala niya ang pangako niya noon sa Serena na tutulungan niya itong iligtas ang anak niya. Naalala din niya ang mga tao na nawawala sa kanilang isla. Hanggang sa unti-unti siya na tumango. Sige po, tutulong ako. Tutulungan ko po kayong mailigtas ang inyong anak. Bahagyang lumiwanag ang mukha ng Serena. Napatingin si Alona sa mukha ng kanyang inay. Ilang sandali pa ay hindi nagsalita ang kanyang ina. Pagkatapos ng mahabang paghihintay ay marahan itong tumango. Hindi man ito gusto ang panganib na naghihintay sa anak. Alam nitong hindi na nila maaaring talikuran ng laban. Gagawin namin ang makakaya namin. Kilala ko si Alona. Buo ang loob niya at hindi siya basta-bastang natitinag. Naikampay ng Serena ang kanyang mahabang buntot sa tubig habang bakas ang matinding pasasalamat sa kanyang mga mata. Bilang pagtanaw ko ng utang na loob, pinahihintulutan ko kayong kumuha ng 6 na kristal sa pader ng kuwebang to. Nanlaki ang mga mata ni Marina. Hindi niya lubos akalain na ang kabutihang ginawa nilang mag-ina ay may mabuting balik kaagad na pagpapala. Ate Panay, kasi talaga mabait. Pinagpapala ng langit. Maraming salamat, mahal na Serena. Asahan mo, tutulungan ka namin na iligtas ang anak mong Serena. At sa gitna ng mahiwagang kuweba, sa ilalim ng liwanag ng mga kumikislap na kristal, ay nabuo ang isang pangako na magpapabago sa kapalaran ng buong isla. Bago tuluyan na magpaalam ang Serena, ay itinuro nito ang isang bahagi ng kuweba kung saan naroon ang mga kristal na maaari nilang kunin. Sa unang tingin ay inakala nila Alona na madali lamang ang gagawin nila, subalit nagkamali sila. Ang mga kristal ay hindi basta-basta nakabaon sa pader. Mistulang bahagi na mismo ng sinaunang bato ang mga yon. Aray, ang tigas naman ito. Muli niyang pinukpok ang isang kristal gamit ang maliit na bato, ngunit hindi man lamang yun natinag. Dahan-dahan lang, baka pati ang kamay mo mabasag. Nanay naman, ang late ko na nga. Gusto mo pa yatang lumita ko lalo. Ikaw na kasi rito, kapag nakuha natin to, tsak nayayaman tayo. Sige na nga, ako na nga kukuha ng mga yan. Napailing na lamang si Aling Marina. Ilang ulit nilang sinubukan bago tuluyang natanggal ang unang kristal. Pagkatapos noon ay 5 pa ang kanilang kinuha. Pinagpawisan silang dalawa sa hirap ng kanilang ginawa. Para naman yata tayo naghuhukay ng kayamanan nito. Ang hirap. Talagang ganito ang buhay. Kailangan muna natin maghirap bago natin makamit ang inaasam-asam nating tagumpay. Napangiti si Alona. Sa wakas ay nakumpleto din nila ang 6 na kristal na ipinahintulutan ng Serena. Nagpasalamat silang muli bago tuluyang umalis sa kuweba. Ngunit dahil sa tagal ng kanilang ginawa, ay hindi nila namalayan na lumipas na ang maraming oras. Pagdating nila sa labas ng kuweba ay wala na ang araw. Ang buong kagubatan ay tuluyan ng nilalamon ng dilim. Naku, gabi na pala, Nay. Kailangan na nating magmadali. Tahimik silang naglakad pa uwi. Tanging liwanag lamang ng mutya at ng ilang kristal ang nagsisilbing tanglaw nila sa daan. Ngunit habang naglalakad sila ay may kakaiba silang narinig mula sa kalayuan. Nay, narinig mo rin po ba ang naririnig ko? May mga yabag si di kalayuan. Mukhang papunta sila rito sa direksyon natin. Oo anak, ihanda mo ang sarili mo. Mukhang hindi yun yabag galing sa mga ordinaryong tao. Mabibigat kasi ang mga yabag nila.
Parang may malalaking hayop na tumatakbo sa kagubatan. Unti-unting huminto sina Alona at Marina sa kanilang paglalakad. Maya-maya lamang ay may dalawang pares ng mapupulang mata ang lumitaw mula sa kadiliman at kasunod noon ay lumabas ang dalawang napakalaking aso. Mas malalaki pa ang mga ito kaysa sa mga asong nakita noon ni Alona. Nakalabas ang kanilang mahabang pangil habang umaagos ang laway mula sa kanilang mga bibig. Mga aswang sila. Hindi ganyan ang tindig ng mga aso dito sa baryo. Tama po, Nay. Ganyan na ganyan din po ang mga aswang na nakalaban ko nun. Ang kaibahan lang, mukhang mas malalaki sila. Hindi na naghintay pa ang mga nilalang. Bigla silang sumugod sa mag-ina. Nanay, mag-iingat ka. Masyadong maliligsi ang mga kilos nila. Isang pagkakamali lang natin, posible tayong mapahamak sa kamay nila. Mabilis na tumalon si Alona palayo habang ang isa sa mga halimaw ay sumugod sa kanya. Halos matumba siya sa lakas ng pagsasalakay nito. Magdahan-dahan naman kayo sa pagsalakay. Kapag ako talaga'y nakahanap ng tiyempo, tsaka na di ko na kayo bubahain pa. Muling sumugod ang halimaw. Dahil sa taranta ay napahawak si Alona sa mutya. Bigla itong nagliwanag ng napakatindi. Nasilaw ang aswang. Napahinto ito sa pagsugod. Ngumisi lamang ang bata dahil sa reaksyon ng aswang sa kanyang mutya. Teka, bakit mo tinatakpan ng mukha mo? Ipakita mo naman sa akin ang itsura mo. Sayang naman ang liwanag ng mutya kung tinatago mo sa akin ng pangmalakasin mong mukha. Mula sa sariling itinaas ng bata ang mutya at itinutok yun sa mukha ng aswang na para bang isang ilawan. Tinan mo to, masyado ka palang mahiyaan kapag may liwanag. Naku, paano ka makakapangasawa niyan? Biglang sumiklab ang nakakasilaw na liwanag. Napahiyaw ang aswang. Napapikit ito habang paikot-ikot na tila ba nahihilo. Gumagana ang mutya. Hindi niya ito magawang labanan. Dahil sa sobrang pagkataranta ng aswang, ay dire-diretso itong tumakbo at bumangga sa isang malaking bato. Malakas ang pagkakatama ng ulo nito. Bago pa ito makatayo, ay muli na namang kumislap ang mutya. Tinamaan ng bughaw na liwanag ang katawan nito. Unti-unting nagsimulang matupok ang aswang. Napahiyaw ito sa sakit at makalipas lamang ang ilang sandali, ay bumagsak ito sa lupa. Nang mawala ang anyo nitong aso, ay isang lalaking nakaitim ang nakita nila na nakahandusay. Samantala sa kabilang panig ay nakikipaglaban si Marina sa isa pang aswang. Bagamat nanginginig sa takot ay hindi siya umatras. Buong lakas niyang iwinasiwas ang itak. Tumama yun sa tagiliran ng halimaw. Umalingongaw ang galit na ungol nito. Nagkaroon ng mahabang sugat sa katawan ng nilalang. Ngunit bago pa nila ito matapos ay mabilis itong tumalon papalayo. Ilang saglit lamang ay naglaho ito sa kadiliman ng kagubatan. Hahabulin pa sanay ni Alona. Ngunit kaagad siyang pinigilan ng kanyang ina. Wag, hayaan mo na siya. Nagawa ko naman siyang sugatan. Kaya sigurado ako na hindi na magtatagal ang buhay nun. Pero nakatakas po siya. Baka magsumbungin sa mga kasama niya. Hayaan mo na siya. Mas mahalagang kaligtasan natin. Saka lamang napatingin si Aling Marina sa bangkay ng lalaking nakaitim. Unti-unti siyang namutla. Lumuhod siya at pinagmasdan ang katawan nito. Diyos ko, totoo nga sinasabi mo anak. Sinasabi ko na naman po sa inyo. Isa nga siyang tauhan ni Veronica. Ibig sabihin, hindi tayo nagkakamali. Mga aswang nga sila. Ngunit imbes na gumaan ang kanilang pakiramdam, ay lalo silang nabahala. Naalala nila ang nakatakas na halimaw. Nay, sigurado ako na magsusumbong ang isa yun kay Veronica. Alam ko, magsumbong na siya kung gusto niyang magsumbong. Hindi natin sila atrasan. Pero hindi pa po natin nasusukat kung anong kayang gawin ni Veronica. Baka malakas na uri siya ng aswang. Huwag mo nang iisipin yun anak. Kailanman ay hindi mananalo ang kadiliman sa kabutihan. Hindi dapat tayo matakot sa kampo ng mga masasama. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Agad nilang kinuha ang mga kristal at mabilis na naglakad pa pauwi. Habang tinatahak nila ang madilim na kagubatan, ay hindi mawala sa isip nila ang isang nakakatakot na posibilidad. Sa mismong gabing yon, maaaring alam na ng mga aswang kung sino ang pumapatay sa kanilang mga kasamahan. Mabilis na nakauwi sina Alona at Marina sa kanilang bahay. Agad nilang isinara ang pinto at siniguradong nakakandado ang lahat ng bintana. Pareho pa ring mabilis ang tibok ng kanilang mga dibdib mula sa nangyari sa kagubatan. Mukhang hindi na tayo ligtas dito anak. Masyadong malapit ang bahay natin sa barko ng mga dayong halimaw. Nanay, sa tingin ko rin po, baka anumang oras ay malaman nila ang nangyari. Siguradong namukha na ako na aswang.
Kakaupo pa lamang nila upang sana ay makapagpahinga nang biglang may kumatok sa kanilang pinto. Nagkatinginan ang mag-ina hanggang sa muling kumatok ang nasa labas ng 3 beses. Huwag ka maingay anak, hindi nila pwedeng malaman na nandito ka sa loob. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at sumilip sa maliit na siwang. Nanlamig ang kanyang buong katawan nang makita kung sino ang nasa labas. Diyos ko, sinasabi ko na nga ba? May masasamang nilalang ang tinangin ng hangin sa labas ng bahay natin anak. Sino pa, Nay? Halika, lumayo ka sa bintana. Nasa labas si na Veronica at ang dalawa niya pang tauhan. Nanlaki ang mga mata ni Alona. Muling sumilip si Aling Marina. Nakita niya roon na kasama ni Veronica ang 2 lalaking nakaitim. At nang makita niya ng mabuti ang mukha ng isa ay lalo siyang kinabahan. May malalalim na hiwa ito sa magkabilang pisngi. Agad niyang nakilala ang sugat na iniwan ng kanyang itak. Siya yung nakatakas. Siya rin yung aswang na sinasabi mong nasugatan mo sa pisngi noon. Masamang dama talaga ang isa ngayon. Sa labas ay narinig nila ang boses ni Veronica. Marina, Alona, naririyan ba kayo? Tahimik lamang ang mag-ina. Hanggat maaari, iniiwasan nilang tumugon at lumikha ng ingay. Huwag kayong mag-alala, maitatanong lamang kami. Muling kumatok ang babae, ngunit hindi pa rin ito sinasagot ng mag-ina. May ilang tauhan kasi ako nakarinig ng isang usap-usapan. Sinasabi nila na may taglay raw na pambihirang kayamanan ng batang si Alona. Totoo ba yon? Baka pwede kong makita ang kayamanan ng bata. Buksan niyo ang pintong ito. Agad na napahawak si Alona sa mutya ng dagat. Nagkatinginan silang mag-ina. Pareho nilang alam na hindi sila maaaring magkamali. Anak, makinig ka ng mabuti. Ano pa yun, Nay? Di ko po pwedeng isuko ang mutya sa bruhan na yun? Hindi natin isusuko ang mutya. Tumakas ka sa likod ng bahay. Kailangan na wala ka na rito sa loob bago pa sila makapasok. Lilituhin ko lang sila. Hindi po ako aalis sa mag-isa, Nay. Hindi ko kayo iiwan. Makinig ka sa akin. Para sa ikakabuti ito ng buong baryo at hindi lamang sa ating dalawa at sa Serena. Para ito sa kapakanan ng lahat. Malalagay sa panganib ang buong isla kapag naagaw ng mga halimaw-nay ng mutya ng dagat. Kung mahuli nilang nasa iyo ang mutya, matatapos na ang lahat. Pero kayo po, baka saktan ka po nila. Huwag mo akong isipin. Ang mahalaga ay mailayo mo ang mutya sa kanila. Kaya ko ang sarili ko. Maniwala ka sa akin, anak. Sa muling pagkakataon ay kumatok ng mas malakas si Veronica. Halata sa katok nito ang pagkainip na may halong galit. Marina, alam kong naririyan kayo. Wala naman akong dapat na itago kung talagang wala kayong lihim dyan sa loob. Marina, alam kong naririyan kayo. Wala naman kayong dapat na itago kung talagang wala kayong lihim dyan sa loob. Hindi naman namin kayo sasaktan kung wala naman kayong kinalaman sa pagkamatay ng ilan sa mga tauhan ko. Nagkatinginan muli ang mag-ina. Ayaw pong humiwalay ni Alona sa ina. Subalit sa dulo ay nakumbinsi din ni Aling Marina, ang anak na umalis, at iligtas ang sarili. Bilisan mo na, umalis ka na. Malapit na nilang mapasok itong bahay natin. Mabilis na lumabas si Alona sa maliit na daanan sa likod ng kanilang bahay. Bago siya tuluyang mawala sa dilim, ay muli siyang lumingon. Nakita niyang pilit na ngumiti ang kanyang ina. Mag-ingat ka anak, pangalagaan mo ang mutya at huwag kang papayag na maagaw sa'yo yan. Tahimik na tumango si Alona, saka siya lumabas at pagkatapos ay nagtago siya sa makapal na kasukalan sa likod ng kanilang bahay. Mula roon ay tanaw na tanaw niya ang mga nangyayari sa kanilang bahay. Ang problema lamang ay hindi niya marinig ang lahat ng pinag-uusapan ni na Veronica at Aling Marina. Biglang nagbago ang anyo ng 2 tauhan ni Veronica na nasa labas ng bahay. Unti-unting humaba ang kanilang mga katawan, tumubo ang makakapal na balahibo at naging malalaking aso silang muli. Nanlaki naman ang mga mata ni Alona. Gabay nawa ng poong may kapal si inay kahit na wala ako sa kanyang tabi. Sa isang iglap ay tumalo na mga aswang papunta sa bubong. Lumagabog ang buong bahay. Sunod-sunod na kalangsing at kalabog ang narinig ni Alona. Gusto niya mang sumugod pabalik para iligtas ang ina pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Kita niya ang sunod-sunod na paninira ng mga aswang sa kanilang yero. Pilit na tinutuklap ng mga ito ang bubungan hanggang sa ganap na nabuklat yon at nahulog ang mga peraso ng bubong sa lupa. Dadagan mo ang laob mo, Nay. Huwag kang basta-basta magpapagapi sa mga halimaw na yan. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Gusto niyang tumakbo pabalik. Gusto niyang lumaban. Ngunit naaalala niya ang bili ng kanyang inay. Maya-maya, isang malakas na sigaw ni Aling Marina ang umalingongo sa gabi. Nanlaki ang mga mata ni Alona.
Pakiramdam niya isinasakal ang kanyang dibdib. Ilang sandali pa, nakita niyang inilabas ng mga aswang si Marina mula sa bahay. Nakagapos sa mga kamay nito, habang si Veronica naman ay nakatayo lamang at malamig na nakatingin. Hanapin niyo ang bata. Nasa malapit lang yon. Sigurado akong hindi pa ay nakakalayo. Agad na inilibot ng mga tauhan ang tingin ng mga ito sa paligid. Napaatras si Alona sa kanyang pinagtataguan. Pinilit niyang huwag gumawa ng anumang ingay. Pagkaraan ng ilang minuto ay nagsimulang maglakad ang grupo papunta sa dalampasigan. Kasama nila si Marina. Mahigpit na kumapit si Alona sa mutya. Pasensya ka na, Nay, kung hindi kita naisama sa pagtakas. Tahimik siyang sumunod mula sa malayo. Palipat-lipat siya ng pinagtataguan sa mga puno at halaman upang hindi mahalata hanggang sa marating nila ang dalampasigan at doon ay nakita niya kung paano isinakay ng mga aswang ang kanyang ina sa malaking barko. Isa-isang umakyat ang mga ito kasunod si Veronica. Makalipas ang ilang sandali, nawala na sila sa paningin ni Alona. Naiwan ang bata sa kadiliman habang nakatitig sa barko. Unti-unting pumatak ang luha niya mula sa kanyang mga mata, ngunit kasabay ng lungkot ay naramdaman niya ang matinding galit. Hindi ko kayo hayaang kunin si inay. Gagawa ko ng paraan para itaka siya. Mahigpit niyang hinawakan ng mutya ng dagat. Sa unang pagkakataon, hindi na lamang anak ng isang mangingisda ang pakiramdam niya. Mayroon na siyang isang misyon at yun ay ang pagpasok sa barko ng mga aswang upang iligtas ang kanyang ina. Ganoon na rin ang anak ng sirena. Hindi na umuwi si Alona matapos makita kung paano dinala ng mga aswang ang kanyang ina sa loob ng barko. Nanatili muna siya nagtatago sa may dalampasigan habang pinagmamasdan ang malaking sasakyang dagat na nakadaong sa isla. Mahigpit niyang hinawakan ng mutya ng dagat. Makalipas ang ilang sandali, naisip niyang humingi ng tulong sa nag-iisang nilalang na maaaring makapagbigay sa kanya ng payo. Tahimik siyang nagtungo sa kanyang bangka. Dahan-dahan niya itong itinulak sa tubig bago nagsimulang maglayag palayo sa dalampasigan. Tanging liwanag ng buwan at mga bituin ang nagsisilbing tanglaw niya sa madilim na dagat. Pagdating sa sapat na layo ay inilabas niya ang mutya. Agad naman itong nagliwanag. Mahal na Serena, kailangan ko po ng tulong. Tahimik muna ang dagat, ngunit ilang sandali pa ay nagsimulang kumislap ang tubig sa kanyang paligid. Unti-unting umangat ang isang pamilyar na anyo mula sa kailaliman. Alona, ano nangyari? May dala ka bang balita? Dinukot po nila si inay. Nasa loob din ng barko ngayon si nanay. Biniyag nila. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nabakas ang pag-aalala sa mukha ng Serena. Nangyari na nga ang kinatatakutan natin. Kailangan ko po siyang iligtas. Sabihin niya pa sa akin kung paano. Sandaling nag-isip ang Serena. Pagkatapos ay tumingin ito sa direksyon ng barko. Huwag kang basta susugod. Pero baka may gawin sila kay inay. Baka saktan nila si inay. Mas mapapahamak ka kung magpapadala ka sa takot. Makinig kang mabuti. Ang mga aswang ay mas aktibo kapag gabi. Madalas silang lumalabas upang maghanap ng kanilang mga biktima. Anong ibig mong sabihin po? Hintayin mong umalis sila sa barko. Tsaka akong lalabas sa mga yun para maghanap ng pagkain. O di kaya para hanapin ang tagapangalaga ng mutya ng dagat. Nanlaki ang mga mata ng bata. Gulong-gulo ang isip niya at hindi na niya malaman kung ano ang kanyang gagawin. Kapag lumabas ang karamihan sa kanila, saka ka pumasok. Nakakatakot naman po yata yun. Ngunit yun ang pinakamainam na pagkakataon. Huwag ka mag-alala dahil hanggat nasa iyo ang mutya, hindi ka niyan ipapahamak. Napabuntong hininga si Alona. Umugot siya ng lakas ng loob mula sa kanyang dibdib. Sige po, susubukan ko. Para kay nanay at sa anak mong Serena. Mag-ingat ka at huwag mong kalilimutan na may dala kang mutya. Humingi ka lang ng gabay niya, tsak na malalampasan mo ang mga pagsubok na daranasin mo. Tumango ang bata. Pagkaraan ng ilang sandali ay muling lumubog ang Serena sa kailaliman ng dagat. Naiwan si Alona na nakatitig sa malaking barko. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang bangka sa isang bahagi na hindi gaanong kita mula sa dalampasigan. Doon siya naghintay at lumipas nga ang mga oras. Unti-unting lumalim ang gabi, naging mas malamig ang hangin at sa wakas ay nagbukas ang malaking pinto ng barko. Napatayo ng tuwid si Alona, lalo pa nang makita niya na isa-isang lumabas ang mga tauhan ni Veronica at kagaya ng kanyang inaasahan, nagsimula sila na magbago ng anyo. Tumubo ang kanilang mga balahibo, umaba ang kanilang mga nguso at naging malalaking aso silang muli.
Tama nga ang Serena, may oras ng pag-alis sila sa barko. Magandang pagkakataon to. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas si Veronica. Bagamat nananatili ito na nasa anyong tao, siya ang nanguna sa grupo. Hanapin niyo ang bata. Tumango ang mga aswang. Pagkatapos ay mabilis silang tumakbo patungo sa kagubatan. Hindi nagdagal ay naglaho sila sa dilim. Naghintay pa si Alona ng ilang minuto upang makasigurado. Pagkatapos ay agad nang itinulak ang bangka palapit sa barko. Eto na yun. Kailangan ko magmadali. Hanggat hindi po bumabalik ang mga aswang na yun. Tahimik siyang umakyat gamit ang makapal na lubid na nakabitin sa gilid ng barko. Halos hindi siya makahinga sa kaba. Ngunit nagpatuloy siya. Sa wakas ay nakapasok siya sa loob. Paglapag niya ay agad siyang nagtago sa likod ng isang malaking kahon. Tahimik niyang pinagmasdan ng paligid. Madilim ang loob ng barko. Tanging ilang nakasinding lampara lamang ang nagbibigay liwanag sa mga habang pasilyo. Ang laki pala ng loob nito. Dahan-dahan siyang naglakad. Maya-maya ay nakarating siya sa isang mahabang koridor. Sa magkabilang panig ay may napakaraming pinto. May maliliit na silid, may malalaking silid, at may mga bahagi na hindi pa niya nakikita. Naku, sinaman kaya nito itinago si nanay at ang anak ng Serena? Napakamot na lamang ang bata sa kanyang ulo. Ang dami naman ito. Sa kanan ba o rito sa kaliwa? Eh naku, alin ang uunahin ko? Nasaan ba si nanay? Ilang hakbang pa ang kanyang ginawa, ngunit lalo lamang siyang nalito. Parang isang maliit na bayan ang loob ng barko, at bukod sa kanyang inaakala, ay kailangan din niyang hanapin ang batang Serena. Paano ko mahanap ang dalawang yun? Mahigpit niyang hinawakan ng mutya ng dagat. Sa unang pagkakataon mula nang makapasok siya sa barko, ay napagtanto niya na mas mahirap pala ang misyon kaysa sa kanyang inaakala. Dahan-dahang naglakad si Alona sa madilim na pasilyo ng barko. Isa-isa niyang binubuksan ang mga pinto habang tahimik na nagmamasid sa paligid. Nasaan kaya sila? Patuloy siyang naghanap hanggang sa may narinig siyang kakaibang tunog. Isang mahinang daing, parang may nasasaktan, parang may umiiyak. Kaya naman kaagad siya na napahinto. Ano yun? Mukhang nanggagaling sa bahagi na yun. Tahimik niyang sinundan ang pinanggagalingan ng tunog. Habang papalapit siya, ay lalo yung lumilinaw. At sa dulo ng isa sa pinakamalalaking silid ng barko, ay natagpuan niya ang kanyang hinahanap. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa gitna ng silid ay naroon ang isang napakalaking aquarium. Nayari sa makapal na salamin. Punong-puno ito ng tubig dagat. At sa loob nito ay nakalutang ang isang batang Serena. Maputla ang mukha nito. May mga bakal na kadena sa mga braso at buntot. Dahil sa higpit na mga kadena ay puno na ng sugat ang makikinang nitong kaliskis. May ilang bahagi pa ng buntot nito na duguan. Halata ang matinding pagdurusa ng batang nilalang. Inang Serena, nasan ka? Iligtas mo po ako. Mahinang usal ng batang Serena na nangihina na. Nangilid ang luha sa mga mata ni Alona. Bakas kasi sa itsura ng batang Serena ang pagdurusang nararanasan nito sa kamay ng mga aswang. Kawawa naman pala ang batang Serena na yun. Wala talagang awa mga aswang. Handa silang manakit ng iba. Makuha lang ang gusto nilang makuha. Inilibot ni Alona ang tingin sa paligid hanggang sa mamataan niya sa kabilang bahagi ng silid na yun ang isang malaking haliging kahoy at doon nakatali ang isang babae. Nanlaki lalo ang mga mata ni Alona nang malaman kung sino ang babaeng yon. Si Aling Marina yon. Nanay, nandito na po ako. Ilalabas ko kayo sa barkong to. Nakalugmok sa sahig si Marina. Nakatali ang mga kamay at paa. Walang malay at may mga bakas ng pasa sa kanyang mga braso. Umanda sila. Mababayad sila sa ginawa nilang pagpahirap sa inyo. Ipaparanas ko rin sa kanila ang sakit na dinanas ni inay at ng batang Serenang to. Nanginig ang mga kamay ni Alona. Gusto niya kaagad tumakbo. Gusto niyang yakapin ang kanyang ina. Gusto niyang sirain ang aquarium at pakawalan ng batang Serena. Ngunit bago pa man siya makakilos, ay may narinig siyang mga yabag. Mabilis siyang napalingon dahil naramdaman niya na may mga taong paparating. Naku, kamalasan. Mukhang nandito na agad sila. Agad siyang tumakbo patungo sa likod ng malaking kahon na nakasalansan sa isang sulok. Mabilis siyang yumuko roon. Pinigil niya maging ang kanyang paghinga. Ilang sandali lamang ay bumukas ang pinto. Pumasok ang ilang tauhan ni Veronica mula sa mga siwang ng mga nakasalansan na kahon
ay nakita ni Alona ang kanilang pagbabagong anyo. Unti-unting nawala ang kanilang anyong aso at bumalik sila sa anyong tao. Kasunod nila si Veronica at galit na galit ito. Mga inutil, wala pa rin ba? Ni simpleng bata na gagawa kayong takasan? Nasaan na kaya ang bubit na yun? Kailangan natin makuha sa kanya ang mutya. Sawang-sawa na ako sa dugo ng mga tao dito sa isla. Gusto ko nang umalis at tumikim naman ng ibang dugo ng mga karatig na isla. Pero bago yun, dapat mapasa kamay ko muna ang mutya ng dagat. Napaatras ang ilan sa mga tauhan. Nababahala kasi ang mga ito na baka sila ang mapagbuntunan ng galit ng kanilang pinuno. Isang batang babae lamang ang hinahanap nyo? Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ninyo siya makita? Ewan ko sa inyo, kumukulo ang dugo ko kapag naiisip ang bagay na to. Ang lalaki ninyong mga inutil. Tahimik ang lahat ng tauhan sa sermon ni Veronica. Habang sa kabilang sulok, ay nakaramdam din ng kaba ang batang si Alona. Mabilis ang kanyang paghinga habang nakikinig sa usapan ng mga aswang. Sigurado ako nasa kanya ang mutya. Hindi niya yun itatago sa kung saan-saan dahil hindi basta-basta inihiwalay ng isang tagapag-ingat ang sarili niya sa mutya. Napakuyom ang kamao ni Veronica. Wari bang sasabog na ang ulo nito dahil sa galit. Ilang dekada ko nang hinahanap ang mutyang yon. Hindi pwedeng mauwi lang sa wala ang pagpanhi ko sa islang to. Napatingin siya sa aquarium. At ngayon, na malapit ko na itong makuha, hindi ako papayag na may sumira sa mga plano ko. Kahit isang munting bata, titirisin ko ng buhay. Nanlamig ang buong katawan ni Alona habang nakasiksik sa isang sulok. Kapag nasa akin na ang mutya, magiging mas makapangyarihan ako kaysa sa lahat ng mga aswang sa kapuluhang ito. Malamig na ngumiti si Veronica. Pagkatapos ay tumingin siya kay Aling Marina. Gagamitin natin ang kanyang ina. Gagawin nating pahin ito para ang bata na mismo ang kusang lalapit sa atin. Lumapit si Veronica kay Aling Marina. Marahas nitong hinawakan ng buhok ng babae. Kahit walang malay si Marina, ay hindi ito pinakawalan ng pinuno ng mga aswang. Walang anak na matitiis na makita naghihirap ang kanyang ina. Kapag nalaman ni Alona na nasa atin ang kanyang ina, kusang lalapit sa atin ang batang yon. At kapag dumating siya, kukunin natin kaagad ang mutya. Unti-unting lumapad ang kanyang ngiti. Baka sa ekspresyon ng mukha nito ang labis na kasamaan na bumabalot sa pagkatao nito. At kapag nakuha ko na ang mutya, wala na makakapigil pa sa akin. Napatingin siya sa batang sirena sa loob ng aquarium. Pati ang buong isla ay luluhod sa harapan ko. Tahimik na nanginig si Alona sa kanyang pinagtataguan. Mas lalo siyang nagalit. Ngayon ay sigurado na siya, hindi lamang para sa batang sirena o para sa mutya ang laban na ito. Kailangan niyang iligtas ang kanyang ina at kailangan din niyang pigilan si Veronica bago pa nito makuha ang kapangyarihan na matagal na nitong inaasam. Mahigpit niyang hinawakan ng mutya ng dagat habang pinipigilan ng sariling lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Pagtiis ka mo, nanay. Ilalabas ko kayo rito sa lungga ng mga demonyo. Pangako. Mahinang bulong ni Alona sa kanyang sarili. Mahigpit niyang hinawakan ng mutya ng dagat. Pumikit siya sandali at inalala ang lahat ng itinuro sa kanya ng Serena. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, ay itinuon niya ang mutya sa malaking aquarium. Unti-unting nagliwanag ang mutya ng dagat. Sa loob ng aquarium ay nagsimulang umikot ang tubig alat. Noong una ay banayad lamang ang paggalaw nito. Ngunit habang lalong tumitindi ang liwanag ng mutya, ay lalo ding lumalakas ang pag-uga ng tubig. Ano nangyayari? Bakit gumagalaw ang tubig dito? Pakawalan niyo ako dito sa aquarium ko. Napalingon ang lahat sa aquarium. Maging ang mga aswang ay naguguluhan sa mga nangyayari. Hindi maaari. Wala namang lindol. Hindi rin naman bumabagyo. Biglang umalo ng tubig sa loob nito. Yumugyug ang makapal na salamin. Hanggang sa ito ay nagkaroon ng mga bitak. At sa isang malakas na pagyanig ay tuluyang nabasag ang buong aquarium. Bumulwak ang napakaraming tubig alat sa buong silid. Umatras kayo! Mamamatay tayong lahat sa tubig alat! Nataranta ang mga aswang. Mabilis silang nag-atrasan habang iniiwas ang kanilang mga katawan sa rumaragas ang tubig. Huwag ninyong hayaang madikit sa inyo ang tubig alat. Kumalat ang tubig sa malaking bahagi ng silid. Napilitang umurong ang mga aswang sa mga tuyong sulok. Sa gitna ng kaguluhan ay lumabas si Alona mula sa kanyang pinagtataguan. Nakatanim ang isang ngiti sa kanyang labi. Hinahanap niyo ako, hindi ba? Pues, hindi na kayo mahihirapan. Nandito na ako. At hindi lang yun,
Nagdala ko rin ng mutya ng dagat. Ikaw? Walang hiya kang bata ka? Bakit mo sinira ang aquarium na pinaghirapan ko pang gawin? Ang tubo na sumisipsip ng tubig sa dagat? Sinira mo? Ay di ayusin mo. Palabasa, hindi kayo pwedeng humawak sa tubig alat. Mga demonyo kasi kayo. Ngumisi si Alona na halatang iniinis lamang si Veronica at saka siya mabilis na lumapit sa batang Serena na humandusay sa sahig. Gamit ang kapangyarihan ng mutya ay isa-isang kumalas sa mga kadena na nakagapos sa mga kamay at buntot ng batang Serena. Malaya na ako. Maraming salamat sa'yo. Alona ang pangalan ko. Maraming salamat Alona. Hindi mo ako pinabayaan. Ulog ka ng langit. Walang anuman, hindi ko talaga kayo pababayaan. Nanggigil naman sa galit si Veronica. Hanggang tanaw lamang ito sa bata at hindi magawang humakbang sa sahig dahil sa nagkalat na tubig alat. Ibigay mo sa akin ang mutya. Tumaas ang kilay ni Alona. Nawari bang nangaasar lalo. Bakit di naman ibibigay? Hindi mo alam ang kapangyarihang hawak mo. Mas lalo nang hindi mo ito dapat makuha. Hindi bagay sa tulad mo. Ang maging tagapangalaga ng mutya ng dagat. Dahil kung wala kang barko, hindi ka naman makakatungtong sa dagat. Kasi duwag ka. Lalong namula sa galit si Veronica. Sinubukan ng isang aswang na lumapit. Ngunit agad na gumapang ang tubig alat patungo sa kanyang direksyon. Napaatras silang muli. Parang nilalaro lamang sila ni Alona habang ginagalaw ang tubig sa tulong ng mutya. Saan man sila pumwesto ay sumusunod ang tubig. Mga walang silbi. Kunin niyo ang mutya. Huwag kayong duduwag-duwag. Habang abala ang mga aswang na mag-isip ng paraan kung paano aatakihin si Alona, gumapang ang batang Serena sa sahig na basang-basa at lumapit ito kay Alona. Kaya pala ikaw ang pinaghahanap nila dahil nasa iyo palang mutya ng dagat. Oo, pinahiram sa akin ng nanay mong Serena. Mabuti naman. May isa pa akong alam na kapangyarihan yan. Ano naman yun? Kumanta ka, Alona. Kumanta? E baka kumalagat kumidlat lang. Hindi yan. Basta kumanta ka. Ang awit ng tagapag-ingat ng mutya ay nakapagpapatulog sa mga nilalang na may masamang hangarin. Nagkatinginan sila. Pagkatapos ay dahan-dahang tumango si Alona. Huminga siya ng malalim at nagsimula siyang umawit. Banayad lamang ang kanyang tinig sa umpisa. Ngunit habang nagpapatuloy ang kanyang awit, ay unti-unting kumalat ang mahiwagang kapangyarihan ng mutya sa buong silid. Nagsimulang bumigat ang mga talukap ng mga aswang. Nakaramdam ang mga ito ng antok at isa-isa silang napapikit hanggang sa bumagsak ang mga ito sa sahig. Huwag kayong matutulog, mga inutil talaga. Ngunit maging siya ay nahirapang labanan ng kapangyarihan ng awit. Unti-unting lumabo ang kanyang paningin. Hindi maaari ito. Napastangan ka talagang bata ka. Hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa sahig. Tahimik na napuno ng hilik ang buong silid. Napangiti ang batang Serena. Gumana? Ang galing mo naman, Alona. Agad namang tumakbo si Alona patungo kay Aling Marina. Mabilis nang kinalag ang mga tali na nakagapos sa mga kamay at paa ng kanyang ina. Maya-maya ay dahan-dahang namulat ang mga mata ni Aling Marina. Alona, nasa na mga aswang? Nay, inaan mo ang boses mo dahil mahimbing po silang natutulog. Nagandahan po yata sa boses ko. Mahigpit na nayakap ni Alona ang kanyang ina. Sandaling nawala ang lahat ng takot at pagod sa kanilang mga puso. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita ang batang Serena. Kailangan na nating umalis bago sila magising. Agad na tumango si Aling Marina. Maingat nang binuot ang batang Serena. Pagkatapos ay mabilis silang nagtungo sa pintuan. Sa kanilang likuran ay nakahandusay pa rin ang mga natutulog na mga aswang. Mauna na muna kayo. May iniisip lang akong plano. Hinila ni Alona ang mga aswang sa haligi. Kung sana itinali kanina si Aling Marina, itinali niya ang mga aswang doon, pinagbuhol-buhol niya ang mga ito. Ilang saglit pa ay mabilis siyang nagtungo sa labas ng silid na yon at pinanood ang dahan-dahang paggising ng mga aswang. Nagsisigawan ng mga ito dahil nakatali sila. Bukod doon ay nakaupo din sila sa sahig na may bahid ng tubig alat. Maraming aswang ang nasunog at naging abo pero nakapagtataka na hindi tinatablan si Veronica ng tubig alat. Basta mangda mo talaga ang isang to. Hindi ako naging pinuno nila lang dahil lamang sa wala. Humanda ka sa akin, bata, kapag nakawala ako rito. Hindi pa man natatapos ang kanyang pagsasalita, ay biglang naputol ang lubid na nakagapos kay Veronica.
Unti-unting tumayo ang pinuno ng mga aswang. Nanlaki ang mga mata ni Alona habang si Aling Marina at ang batang Serena ay nakatakbo na sa labas. Akala mo ba? Ganoon lang kadali akong matatalo? Hindi ka nag-iisip. Pagsisisihan mong binuhay mo pa ako. Nagbago ang anyo nito sa harapan niya. Lalong humaba ang mga kuko nito na mula ang mga mata. Tumubo ang matutulis nitong pangil at naging kulay abo ang balat nito. Mistulang halimaw na hindi na tao ang nasa kanyang harapan. Naku, mukhang lalo kang pumangit. Umanda ka talaga sa akin, bata ka. Lalamunin ko ng hilaw ang puso mo. Sa isang iglap, nakalapit kaagad si Veronica. Bago pa makaiwas si Alona, ay nahawakan na siya nito. Aray ko, bitawan mo ako. Ang haba ng mga kuko mo. Baka maimpok siya ng sugat ko niyan. Marahas na ibinalibag ng aswang ang bata. Tumilapon siya patungo sa salansa ng mga bariles. Napasama ang kanyang pagkakabagsak roon. Nagkawatak-watak ang mga bariles at kumalat sa sahig ang laman nitong gasolina. Napangiwi si Alona habang pilit na tumatayo. Sa kabilang dako naman ay nakatalo na sina Aling Marina at ang batang Serena palabas ng barko. Nakarating na rin sila sa maliit na bangka na naroon sa gilid nito. Alona, anak, tumalon ka na rito. Iwanan mo ng bruha na yan dyan. Hindi pa siya sumusunod, Aling Marina. Mukhang abala pa siyang nakikipaglaban sa pinuno ng mga aswang. Nangamba ang dalawa habang nakatanaw sa itaas ng barko. Samantala sa loob ay patuloy ang labanan. Sunod-sunod na sumugod si Veronica. Iniiwasan ni Alona ang mga matutulis nitong kuko. Hindi ka ba napapagod? Wala ka na bang ibang paraan ng pakikipaglaban kundi ay mangalmot ng mangalmot? Para kang pusang gala. Hindi ako mapapagod hanggat hindi ko nakukuha ang motsang yan. Muling sumugod ang pinuno ng mga aswang. Muntik nang maagaw nito ang motsa ng dagat. Ngunit mabilis itong naitago ni Alona. Kahit ilang beses siyang natumba, ay hindi nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Bakit ka pa nakangiti? Kasi nakakatawa ka. Yung noo mo palang may sense of humor na. Anong sinasabi mo? Ginagago mo ba ako? Tandaan mo bata, hindi mo ko matatalo. Patanayan mo, huwag ka magdidiwang ka agad. Dahil hindi pa tapos ang laban. Dapat lang na manalo ka laban sa akin. Dahil ilang dekada mong hinanap ang mutya. Tapos isang bata lang palang pipigil sa'yo. Halos sumabog sa galit si Veronica. Mas lalo nitong pinag-ibayo ang pag-atake. Ngunit hindi umatras si Alona. Mahigpit niyang hinahawakan ng mutya. Kung gusto mong makuha ito, paghirapan mo. Ipininig niya ang kanyang mga mata at ginamit niya ang lahat ng kapangyarihang taglay ng mutya ng dagat. Unti-unting nagliwanag ang mutya. Noong una ay banayad lamang. Ngunit maya-maya ay naging napakasilaw nito. Anong ginagawa mo? Ano pa ba? Ay di sinisimulan ko nang tapusin ka. Lalong tumingkad ang liwanag ng mutya ni Alona. Parang araw ito na sumabog sa loob ng barko. Napasigaw si Veronica. Hindi! Hindi maaari! Lapas tangan! Tinamaan ng liwanag ang katawan ni Veronica. Unti-unti itong natutupok. Nagsimulang magliyab ang paligid. Dumikit ang mahiwagang apoy sa mga natapong gasolina. Sa loob lamang ng ilang sandali ay mabilis na kumalat ang apoy sa buong barko. Hindi maaaring mangyari to. Palayain mo ako bata. Pangako, hindi na ako maghahasik pa ng kasamaan dito sa Isla Bulawan. Sana, naisip mo na yun bago ka nagpunta rito? Lapastangan! Yun ang huling sigaw ng pinuno ng mga aswang. Pagkatapos ay tuluyan itong nilamon ng apoy at naging abo. Nang makita ni Alona ang lumalaking apoy, ay mabilis siyang tumakbo. Pagdating sa gilid ng barko, ay tumalon siya sa dagat. Lumakas ang sigaw ni Aling Marina, ngunit wala siyang nakitang lumutang. Ilang sandali siyang napatitig sa dagat, pero wala pa ring Alona na lumilitaw, hanggang sa unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. Anak? Alona? Nasaan ka? Ngunit bigla silang nakarinig ng mahinang tawa. Napalingon silang lahat at doon ay may isang batang Serena na lumutang sa ibabaw ng tubig. Nanlaki ang mga mata ni Aling Marina. Ang anak naman ng Serena ay natuwa nang mapansing kawig ni Alona ang lumitaw na batang Serena. Alona anak, ikaw ba yan? Napangiti si Alona habang iwinawag-wag nito ang kanyang makulay na buntot. Nga po, Nay. Isa na rin po akong Serena. Nakita mo ba, Aling Marina? Isa yan sa mga kapangyarihan ng mutya ng dagat. Nagagawa nitong gawing Serena ang taong tagapangalaga nito.
Kagaya ng nangyari kay Alona. Napatawa si Alona. Makalipas ang ilang sandali, muling kumislap ang mutya at bumalik siya sa kanyang normal na anyo. Masayang sumampa si Alona sa bangka. Agad naman siyang niyakap ni Aling Marina. Akala ko, nawala ka na anak. Hindi po ako basta-basta mawawala. Hindi pa nga po ako nakakatikim ng masisarap na pagkain. Napatawa naman si Aling Marina. Mula sa munting bangka ay tahimik nilang pinanood ang nagliliyab na barko. Kasama nila ang mag-inang Serena na ligtas nang nakabalik sa dagat. Noong gabi rin na yon ay ibinalik ni Alona ang mutya ng dagat sa mga sirena. Sigurado ka ba, Alona? Ayaw mo na bang gamitin ang matya ng dagat? Oo, masirirapat itong manatili sa tunay nitong tahanan. Maraming salamat, Alona, dahil sa kabutihan mo. Hindi namin malilimutan ang ginawa mo para sa aming lahi. Nailigtas mo ang anak kong Serena. Dahil sa ginawa mo, nailigtas mo rin maging ang buong isla ng Bulawan. Bilang pasasalamat, ay binigyan nila sina Alona at Aling Marina ng ilang mahalagang kristal bilang karagdagang pabuya sa kabutihan ng mag-ina. Kinabukasan ng tuluyang humupa ang apoy ay may mga bahaging natira sa barko ni Veronica. Inakyat yun ang mga residente ng isla sa pangunguna ni Kapitana. Maingat nilang hinalughog ang loob at doon nila natagpuan ang napakaraming kayamanan na matagal nang iniipon ni Veronica. May mga gintong alahas, mamahaling hiyas at mga baol na puno ng pilak. Dahil dito ay unti-unting umundad ang buong isla, nakapagpatayo sila ng mga bahay, nakapagpagawa sila ng mga bangka at naging mas maginhawa ang buhay ng maraming pamilya. Naging maayos din ang buhay ni na Aling Marina at Alona dahil sa mga kristal na handog ng mga sirena. Ngunit higit pa sa kayamanan, ang pinakamahalaga sa kanilang dalawa ay ang muli silang nagkasama. Sa tuwing natatanaw ni Alona ang dagat, hindi niya maiwasang mapangiti sapagkat alam niyang sa ilalim ng mga alon ay mayroon siya mga kaibigang sirena na patuloy na nagbabantay sa kapayapaan ng karagatan at sa kapayapaan ng Isla Bulawan.